Nang umagang iyon, nakakapit pa ang hamog sa mga dahon ng repolyo at patatas sa mga taniman ng barangay Sinagtala. Ang malamig na hangin mula sa kabundukan ng Atok, Benguet ay tumatago sa mga siwang ng bahay na yari sa kahoy na nakatayo sa gilid ng isang daanang lupa. Karaniwang payapa ang maliit na barangay na iyon, ngunit ng umagang iyon may kakaibang bigat sa hangin. Tila may dalang balita ang ihip nito na hindi kayang bigkasin ng malakas ng sinuman. Sa di kalayuan, maririnig ang tilaok ng mga manok na pumipila sa katahimikan, ngunit mas malakas ang bulungan ng mga residente sa kanilang sariling mga pandinig. Mula pa noong madaling araw, ang ilang mga ina na naglalakad patungo sa poso ay nagkatinginan na lamang na maihalong pagkabalisa. Hindi nila magawang banggitin kung ano ang kanilang narinig. Gayunpaman, mas malinaw pa sa mga salita ang sinasabi ng kanilang mga tingin. Mayroong kakaibang nangyayari sa bahay ni Elena Reyes, ang babaeng kilala sa pagiging tahimik at masipag. Ang bahay na yari sa kahoy sa dulo ng barangay ang siyang sentro ngayon ng atensyon, bagaman walang sinumang nangahas na lumapit ng husto. Sa bakuran ng bahay, may manipis na usok na umaakyat mula sa kusinang ginagatungan ng kahoy. Karaniwan, ang amoy na nagmumula roon ay ang bango ng sinangag o sariwang kakanin dahil si Elena ay kilala sa pagiging mahusay magluto. Ngunit ng umagang iyon, kakaiba ang amoy na lumalabas. Hindi ito mabaho, ngunit may kakatwang pakiramdam sa ilong ng mga dumaraan. Ilang residente ang sandaling huminto para lamang magkatinginan ng walang imik. Si Aling Cora, na karaniwang masalita, ay biglang natahimik. Mas hinigpitan niya ang pagkakayakap sa kanyang bayong ng gulay. May kwento siyang hindi pa niya magawang ibahagi, isang kwentong narinig niya kagabi mula sa kanyang asawa na nagkataong dumaan sa harap ng bahay ni Elena habang nagroronda. Sabi raw, may narinig itong tila tunog ng isang mabigat na bagay na kinakaladkad mula sa sala patungo sa kusina. Naganap ang tunog na iyon kasabay ng malakas na buhos ng ulan at malakas na ihip ng hangin, kaya mahirap tiyakin kung iyon ba ay ingay lamang ng hangin o isang bagay na mas nakakatakot. Hindi pa kailanman nayanig ng isang malaking usapin ang barangay. Ang pinakamalaking issue na karaniwang pinag-uusapan ay tungkol sa nakawalang baka ng kapitbahay o isang batang biyuda na nahuling tumatanggap ng sulat mula sa isang malayong kamag-anak. Ngunit ang balitang kumakalat ngayon ay ibang-iba. May bulong-bulungan tungkol sa ginawa ng isang asawa sa kanyang mister. May usap-usapan tungkol sa isang malaking kaldero na patuloy na nakasalang sa apoy mula pa kagabi at hindi hinahayaang mamatay. May mga salitang masyadong nakakapangilabot para bigkasin ng hindi tinatakpan ng kamay ang bibig. Ilang kabataang lalaki na karaniwang tumatambay sa outpost ng Barangay Tanod ay mas maagang umalis sa kanilang upuang kawayan ng umagang iyon. Tinititigan nila ang direksyon ng bahay ni Elena habang marahang bumubulong. Walang nangahas lumapit, ngunit ang kuryosidad ay tila gumagapang sa kanilang mga dibdib. Lalo na nang marinig ang balita na si Rico Sandoval, ang asawa ni Elena, ay hindi na nakikita sa loob ng 2 araw. Ang lalaking iyon ay kilala sa pagiging magaspang at madalas makipag-away, ngunit hindi kailanman umalis ng higit sa isang gabi nang walang pasabi. Si Jasmine at Leo, ang kanilang 2 anak, ay bihirang makitang lumalabas ng bahay mula pa kahapon. Karaniwan, maririnig ang boses ni Jasmine na nagwawalis sa bakuran tuwing umaga, habang si Leo naman ay naglalaro ng mga bato malapit sa bakod na kawayan. Ngunit ngayon, tila nagpipigil ng hininga ang bahay na iyon. Tahimik, tanging ang manipis na usok mula sa kusina ang dahan-dahang umaakyat, na tila isang senyales na may buhay pa roon. Ngunit ang buhay na iyon ay hindi pangkaraniwan. Malapit sa maliit na sari-sari store ni Aling Nena, ilang kalalakihan ang nagbubulungan habang humihigop ng mainit na kape. Isa sa kanila ang nagsabing nakita niya si Elena na lumabas saglit kagabi na may pajuwang-gewang na lakad, dala-dala ang isang timba na tila mabigat. Ngunit nang babatiin sana niya ito, yumuko lamang si Elena ng walang imik. Dumikit ang hamog ng gabi sa kanyang gusot na buhok at ang mukha niya ay maputla, tila isang taong hindi natulog buong gabi. Lalong nabahala ang mga residente nang marinig na ang malaking kaldero sa kusina ni Elena ay hindi kailanman nawawala ng laman. Alam na alam nilang ang kalderong iyon ay karaniwang ginagamit lamang tuwing may handaan o kapag gumagawa si Elena ng kakanin para ibenta. Ngunit ngayon, patuloy itong umuusok araw at gabi na tila hindi tumitigil. At ang amoy na nagmumula roon ay hindi amoy ng lutuin na kanilang kinasanayan.
Ang tsismis ay nagsimulang umikot mula sa isang bibig patungo sa isa pa. May nangahas magsabi na baka may ginawa na si Elena sa kanyang asawa. Mayroon ding nagpaalala na madalas makita si Elena na naglalakad patungo sa kakahuyan ng kawayan sa likod bahay tuwing gabi. Ilang tao ang naniniwala na ang kakahuyan na iyon ay pinamumugaran ng isang engkanto na tinatawag nilang Ki ang babae sa kawayanan, isang espiritong sinasabing nagpapakita kapag ang isang tahanan ay puno ng sakit at pighati. Si Kagawad Berto, ang kinikilalang lider sa kanilang purok, ay pabalik-balik sa paglalakad mula pa nang sumikat ang araw. Tensyonado ang kanyang mukha. Nais niyang tiyakin ang kalagayan ng kanyang mga nasasakupan, ngunit ayaw din niyang pumasok sa bahay ng iba nang walang malinaw na dahilan. Sa isang banda, natatakot siyang totoo ang mga usap-usapan. Sa kabilang banda, nakakaramdam siya ng pagkakasala dahil hindi niya kailanman binigyan ng pansin ang kalagayan ni Elena noon pa. Sa gitna ng hamog ng umaga, isang ina ang marahang nagsabi sa kanyang kaibigan, posible kayang nagawa talaga ni Elena ang isang bagay kay Rico. Napakabagal ng pagkakabigkas ng pangungusap na iyon, tila takot na marinig ng hangin. Lumunok lamang ang kanyang kaibigan at yumuko. Walang sinumang nakakatiyak. Ngunit ang madilim na imahe ay nakabitin sa kanilang mga isipan. Ang umaga sa barangay na karaniwang masaya ay tila napuno ng pagkabalisa. Pati ang mga batang papasok sa eskwela ay nakaramdam ng tensyon. Nagmamadali silang maglakad kapag dumadaan sa bahay ni Elena, habang nagpipigil ng hininga, na tila nag-aalala na makakita ng isang bagay na hindi nila nais makita. Ang bahay ngayon ay nakatayo na parang isang madilim na anino, tahimik, ngunit puno ng mga tanong. Walang tunog mula sa loob. Walang yabag ng mga paa, tanging ang amoy ng isang lutuin na mahirap tukuyin ng sinumang ilong. Hindi alam ng mga residente kung ang kanilang nararamdaman ay haka-haka lamang o isang katotohanan na mas nakakapangilabot pa kaysa sa tsismis mismo. At sa gitna ng lahat ng pagkabalisa, isang tanong ang nakabitin sa hangin. Totoo bang ang isang asawa na kilala sa pagiging mahinahon ay kayang gumawa ng isang bagay na napakadilim? O mayroon bang isang lihim na mas malalim pa kaysa sa mga usap-usapang kumakalat? Nang umagang iyon, hindi pa alam ng barangay isinagtala na ang mga susunod na araw ay magdadala sa kanila sa isang katotohanang hindi nila kailanman inakala. Isang lihim na nakatago sa bawat singaw ng usok mula sa malaking kaldero sa kusina ni Elena Reyes. Ang bahay na yari sa kahoy ni Elena Reyes ay nakatayo sa gilid ng isang malawak na taniman ng patatas. Mula sa labas, walang kakaibang makikita. Matibay pa ang mga tabla nitong kahoy. Ang bubong na yari sa kugon, bagaman nangingitim na, ay nananatiling matatag sa pagpigil sa ulan. Sa maliit na bakuran, may ilang paso ng mga halamang gamot na itinanim ni Elena noong masipag pa siyang gumawa ng mga remedyo. Mayroong dahon ng ikmo, langkawas, luyang dilaw at tanglad na mayabong na tumutubo. Dahil sa lahat ng iyon, mukha itong isang ordinaryong tahanan ng pamilya sa isang payapang barangay. Ngunit sinumang hahakbang papasok ay agad makakaramdam ng kakaiba. May mabigat na hangin na nakabitin sa loob, tila tira-tirahan ng isang pagtatalo na hindi kailanman natapos. May katahimikang hindi pangkaraniwan, parang isang bulong na nakakulong sa likod ng mga dingding na kahoy. Para sa barangay, ang bahay na iyon ay isang simpleng tirahan, ngunit para kay Elena, bawat sulok nito ay saksi sa mga taon na puno ng pighati. Nang umagang iyon, nakaupo si Jasmine malapit sa bintana. Ang dalagita ay 14 na taong gulang pa lamang, ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay mas matanda pa kaysa sa kanyang edad. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, nakatingin sa likod bahay na nababalot ng manipis na hamog. Karaniwan, tinutulungan niya ang kanyang ina sa pagwawalis o pagsasampay ng mga damit. Ngunit sa nakalipas na 2 araw, tila nawala ng ritmo ang kanilang bahay. Wala nang tunog ng walis tingting sa umaga, wala nang marahang paalala mula sa kanyang ina. Nakaupo lamang si Jasmine ng tahimik, sinusubukang unawain kung ano ang nangyayari. Sa kusina, nakatayo si Elena sa harap ng kalan na ginagatungan ng kahoy. Abala ang kanyang mga kamay sa paghahalo ng isang bagay sa isang maliit na kaserola, hindi sa malaking kaldero na siyang sentro ng usap-usapan ng mga residente. Nagpapakulo siya ng salabat para kina Jasmine at Leo, isang dating ugali na palagi niyang ginagawa. Kahit na mabigat ang kanyang buhay, maputla ang kanyang mukha, at basta na lamang nakatali ang kanyang buhok,
mayroon pang higit sa simpleng pagod. Mayroong sugat sa kalooban na hindi nakikita, na dahan-dahang lumaki sa loob ng maraming taon. Si Leo, ang batang lalaki na 7 taong gulang pa lamang, ay nakaupo sa sahig malapit sa pinto ng kusina. Hawak niya ang isang maikling lapis at isang piraso ng papel. Mahilig siyang gumuhit ng mga bahay, puno at bundok. Ngunit kamakailan, ang kanyang mga guhit ay naging magugulong linya na mahirap intindihin. Bihira siyang magsalita. Paminsan-minsan, lilingon siya sa kanyang ina, na tila may nais sabihin, ngunit ang kanyang maliliit na labi ay nanginginig lamang ng walang tunog. Tumingin si Elena sa kanyang anak at marahang hinaplos ang ulo ni Leo. Kumikirot ang kanyang puso sa tuwing nakikita niya ang takot na natitira sa mga mata ng kanyang mga anak. Lumaki sila sa isang tahanan na dapat sana ay puno ng pagmamahal, ngunit sa halip ay napuno ng mga sigaw at karahasan. Malinaw pa sa alaala ni Elena kung paano ibinato ni Rico ang isang plato dahil lamang sa kulang sa alat ang ulam. Naaalala niya kung paano tumakbo si Jasmine sa takot papasok sa kwarto at tahimik na umiyak upang hindi na lalong magalit ang kanyang ama. Sa sala, naroon pa rin ang isang silyang kahoy na may sirang paa. Ang mga bubog ng baso ay nakadikit pa rin sa mga siwang ng sahig na tabla. Walang sinumang nangahas na galawin o ayusin ito. Tila ang mga bagay na iyon ay isang paalala ng nakaraan na hindi dapat hawakan. Madalas gustong itapon ni Elena ang lahat. Ngunit sa tuwing iaangat niya ang kanyang kamay upang ilipat ang isang bagay, bumibigat ang kanyang dibdib at humihinto ang kanyang mga hakbang. Mula sa labas, isang ordinaryong pamilya lamang ang nakikita ng mga kapitbahay. Nakikita nila si Jasmine na nagwawalis. Paminsan-minsan, nakikita nila si Rico na nakaupo sa bangkong kawayan at naninigarilyo. Naririnig nila ang mahinang tawa ni Elena kapag nakikipag-usap kay Aling Cora. Lahat ay tila normal. Ngunit hindi alam ng mga residente na sa likod ng pintuan ng bahay na iyon, ang buhay ng pamilya ni Elena ay puno ng takot na kanilang nilulunok araw-araw. Noong naroon pa si Rico, bawat umaga ay nagsisimula sa tunog ng isang silyang marahas na kinakaladkad, sinusundan ng mga reklamo, minsan ay sigaw, minsan ay tunog ng pagbabasag. Madalas takpan ni Leo ang kanyang mga tainga gamit ang 2 kamay, habang si Jasmine ay nakatingin lamang sa kanyang ina na may mga matang nagmamakaawa. Tinanggap ni Elena ang lahat ng tahimik. Naniniwala siyang ang isang babae ay dapat maging matatag, dapat alagaan ang mga anak, dapat pigilan ang damdamin para manatiling buo ang tahanan. Ngunit hindi niya inakala na ang kanyang pananahimik sa loob ng mahabang panahon ay lalong nagpalalim sa sugat. Ngayon, pagkatapos ng 2 araw na wala si Rico, mas tahimik ang bahay, ngunit hindi ito isang katahimikang nagbibigay ng kapayapaan. Ang katahimikang iyon ay nagpapalitaw ng mga anino na ayaw niyang alalahanin. Paminsan-minsan, natutulala si Elena sa kusina, matagal na nakatingin sa blangkong dingding. Si Jasmine ay nakatingin lamang sa kanyang ina mula sa malayo, nag-iisip kung magiging maayos ba ang lahat o kung magdadala ito sa kanila sa isang bagay na mas nakakatakot. Nang umagang iyon, katutuyo pa lamang ng hamog ng takpan ni Elena ang kaserola at patayin ang apoy sa kalan. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang 2 anak. Mayroon siyang gustong sabihin, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang lumapit si Jasmine. Ang mahina niyang boses ang bumasag sa katahimikan. Inay, bakit po tayo ganito? Yumuko si Elena. Ang tanong na iyon ay parang isang sampal sa kanyang sariling puso. Nais niyang sumagot, ngunit walang salitang lumalabas. Niyakap na lamang niya si Jasmine ng mahigpit. Tila ang yakap na iyon ang maaaring pumalit sa lahat ng sagot. At sa yakap na iyon, naramdaman ni Jasmine ang isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman mula sa kanyang ina. Isang napakalalim na takot. Ang bahay na mukhang ordinaryo mula sa labas ay naging isang lugar na nag-iingat ng mas maraming lihim kaysa sa kayang isipin ng mga taga-barangay, at lahat ay nagsisimula pa lamang malantad. Sa barangay Sinagtala, matagal nang kilala ang pangalan ni Rico Sandoval bilang isang lalaking malakas, ngunit may mabigat na kamay. Mataas at matipuno ang kanyang katawan, kayumanggi ang balat dahil sa pagtatrabaho sa bukid mula pa pagkabata. Noong kabataan niya, madalas siyang inaasahan ng mga residente kapag may kailangang buhatin na mabigat.
Marami ang nakakakilala sa kanya bilang isang taong matulungin, lalo na kapag nasa katinuan at nasa magandang kondisyon. Ngunit lahat ng iyon ay dahan-dahang nagbago nang simulang kumapit sa kanya ang mga utang at hirap ng buhay. Sa nakalipas na ilang taon, lalong lumitaw ang masamang ugali ni Rico. Madalas siyang umuwi ng gabi na, pajuwang-gewang habang dala ang amoy ng murang gin na tumatark sa ilong. Mabigat ang kanyang mga hakbang, kinakaladkad ang kanyang tsinelas sa lupa. At sa tuwing maririnig ang tunog na iyon, agad sumisikip ang dibdib ni Elena. Alam niyang sa gabing iyon, maaaring hindi lamang tunog ng pagbagsak ng pinto ang maririnig, kundi pati na rin ang mga sigaw o iba pang anyo ng galit na madalas nang mangyari. Si Jasmine, na nooy 9 na taong gulang pa lamang, ay madalas umupo sa gilid ng kama habang yakap ang kanyang kapatid. Sinusubukan niyang takpan ang mga tainga ni Leo upang hindi marinig ng bata ang mga ingay na nagdudulot sa kanila ng takot. Minsan, ang ingay na iyon ay mga hindi malinaw na pagmumura lamang, ngunit may mga pagkakataong nagiging tunog ito ng nababasag na plato o matatalim na sigaw na umaalingaw-ngao hanggang sa bakuran. Isang gabi na hindi kailanman malilimutan ng pamilya, umuwi si Rico na mas lasing kaysa dati. Malakas ang buhos ng ulan at malakas ang ihip ng hangin. Nanginginig ang bahay na yari sa kahoy sa tuwing hinahampas ng hangin ang mga dingding nito. Si Leo, na natutulog na, ay nagising sa tunog ng mabibigat na hakbang sa sala. Mahigpit na hinawakan ni Jasmine ang kamay ng kanyang kapatid, sinusubukang pakalmahin ito kahit na siya mismo ay natatakot. Sinindihan ni Rico ang gasera hanggang sa gumwang-gewang ang liwanag nito. Sumandal siya sa mesa at halos matumba, pagkatapos ay tinawag si Elena sa isang paos na boses. Ang boses na iyon ay parang isang utos, hindi isang tawag ng isang asawa sa kanyang may bahay. Lumabas si Elena mula sa kwarto habang nakayuko. Dala niya ang maligamam na tubig, umaasang mapapawi nito ang galit ng kanyang asawa. Ngunit nang makita ang namumulang mukha ni Rico, alam niyang hindi magiging payapa ang gabing iyon. Nagsimula siyang magreklamo tungkol sa mga utang na dumarami, tungkol sa hindi magandang ani, tungkol sa pagtaas ng presyo ng pataba. Ngunit sa pagitan ng kanyang mga reklamo, palaging may mga walang basehang akusasyon laban kay Elena. Sabi niya, hindi marunong mag-ayos ng bahay ang kanyang asawa. Sabi niya, masyadong madalas lumabas ng bahay si Elena. Sabi niya, ang pagkaing inihahain ay hindi kailanman naaayon sa kanyang panlasa. Lahat ng mga salitang iyon ay tumutusok sa puso ni Elena, tulad ng mga tinik na paulit-ulit na idinidikit gabi-gabi. Si Jasmine ay nakatingin lamang sa kanyang ina na tinatanggap ang lahat ng tahimik. May isang gabi kung saan sinubukan ni Elena na magpaliwanag, ngunit agad na hinampas ni Rico ang mesa hanggang sa halos mahulog ang baso. Ayaw niyang makinig. Ang kanyang galit ay parang apoy na patuloy na nagliliyab, naghahanap ng kahit anong masusunog. Alam ni Elena na ang paglaban ay lalo lamang magpapahaba sa galit. Kaya pinili niyang manahimik, kahit na ang kanyang pananahimik ay dahan-dahang nagpapaguho sa kanyang kaluluwa. Alam ng mga taga-barangay ang ugali ni Rico. Kahit hindi nila ito direktang sinasabi, madalas nilang marinig ang ingay mula sa bahay na iyon. Ilang ina ang marahang umiiling sa tuwing nakikita si Elena na dumadaan na may maputlang mukha. Ngunit walang nangahas na makialam. Sa isang maliit na barangay, ang usaping pampamilya ay itinuturing na isang bagay na hindi dapat pakialaman ng iba. Ang tanging magagawa ng lahat ay ipagdasal na sana ay bumuti ang kalagayan ng pamilyang iyon balang araw. Ang hirap ng buhay ay lalong nagpalubog kay Rico sa isang mundong puno ng galit. Ang kanyang utang kay Mang Tonyo ay patuloy na dumarami. Sa tuwing sisingilin siya, umuuwi siyang balisa at ibinubuhos ang lahat sa kanyang pamilya. Sinubukan ni Elena na aliwin ang kanyang sarili sa paggawa ng mga halamang gamot, isang bagay na dati niyang alam mula pa noong dalaga, ngunit mahigpit itong ipinagbawal ng kanyang asawa. Sabi niya, ang trabaho ng babae ay nasa kusina lamang, hindi kailangang tumulong sa paghahanap buhay dahil nakakahiya iyon para sa isang lalaki. Ang totoo, gusto lamang ni Elena na tumulong, hindi para palitan ang papel ng kanyang asawa. Nais niyang kumain ng maayos ang kanyang mga anak. Nais niya ng isang mas payapang buhay. Ngunit ang mga salitang kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay nanatiling hangin na hindi niya kailanman inilabas. Ang kanyang pananahimik ay naging isang marupok na bakod na halos gumuho gabi-gabi.
Sa harap ng bahay, ang mahabang upuang kawayan ay nananatiling saksi kung paano minsan umupo si Rico habang naninigarilyo, nakatingin sa kawalan patungo sa bukid. Sa mga sandaling tulad noon, mukha siyang isang ordinaryong lalaki. Ngunit para kay Elena, ang payapang sandaling iyon ay isang maikling pahinga lamang bago dumating muli ang bagyo. Natutunan ng mga bata na kilalanin ang mga senyales ng galit ng kanilang ama. Kung ang mga yabag ay mas mabilis kaysa karaniwan, alam nilang kailangan nilang magtago. Kung masyadong malakas ang pagbukas ng pinto, alam nilang kailangan nilang matulog ng mas maaga. Wala nang tawanan sa bahay na iyon. Wala nang mga kwentong binabasa bago matulog. Hindi kailanman nangahas si Jasmine na kausapin ang kanyang ina tungkol sa kanyang mga pangarap. Si Leo naman ay bihirang iguhit ang mukha ng kanyang ama dahil ang naaalala lamang niya ay ang tunog ng mga sigaw. At lahat ng bigat na iyon, lahat ng takot na naipon, ay dahan-dahang naging isang binhi na hindi namamalaya ng sinuman. Isang binhi na sa huli ay magdadala sa pamilyang iyon sa isang landas na hindi kailanman inakala ng mga taga-barangay. Isang landas na nag-iwan ng pakiramdam ng pangingilabot at awa nang ang lihim nito ay mabunyag. Ang mga araw sa bahay ni Elena ay tila napakahaba para kina Jasmine at Leo. Tuwing umaga, hindi sila gumigising na may sigla tulad ng ibang mga bata, kundi may pagkabalisa na laging naghihintay sa labas ng pinto ng kanilang silid. Anong ingay ang maririnig nila ngayong araw? Anong uri ng mga yabag ang sasalubong sa kanila? Uuwi ba ang kanilang ama na kalmado o magdadala ng mas malakas na bagyo kaysa sa nakaraang gabi? Lahat ng iyon ay nagiging mga tanong sa tuwing imumulat nila ang kanilang mga mata. Si Jasmine, na medyo malaki na, ay sinusubukang itago ang kanyang takot sa harap ni Leo. Madalas niyang haplusin ang buhok ng kanyang kapatid habang sinasabing ayos lang, na pagod lamang ang kanilang ama. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang mga salitang iyon ay pansamantalang pampakalma lamang. Nakita na ni Jasmine ang mukha ng kanyang ama kapag galit. Isang mukhang iba sa lalaking nakita niya noong bata pa siya. Dati, mahilig siyang kargahin ni Rico papunta sa bukid at turuan kung paano pumili ng malusog na dahon ng patatas. Ngunit matapos maging ugali ang pag-inom, nawala ang lahat ng iyon. Isang hapon habang umuulan, naaalala ni Jasmine kung paano siya niyakap ng mahigpit ni Leo sa isang sulok ng silid. Kumulog, malakas na bumukas ang pinto sa harap, at ang mabibigat na hakbang ng kanilang ama ang pumuno sa bahay na iyari sa kahoy. Nanginginig si Leo, nakapikit, na tila kahit kaunting ingay ay maaaring makabasag sa kanyang puso. Nais ni Jasmine na magsabi ng isang bagay na makakapagpakalma, ngunit walang salitang gustong lumabas. Hinila na lamang niya si Leo palapit sa kanyang yakap. Kung umuwi ang kanilang ama na galit, susubukan ni Jasmine na ilipat si Leo sa silid ng mas mabilis, isasara ang pinto ng mahigpit, at yayakapin ang kanyang kapatid habang nakapikit. Minsan, silang dalawa ay nakaupong tahimik ng walang ingay hanggang sa maging hating gabi na. Ngunit ang tunog ng mga sigaw at pagbabasag mula sa sala ay tumatagos pa rin sa mga siwang ng pinto, na nagpapaalala sa kanila na ang bahay na dapat sana ay kanlungan ay naging isang kulungan na walang kadena. Si Leo ay lalong nahirapang magsalita. Bihira siyang sumagot sa mga tanong, bihirang maglaro sa labas, at laging gumuguhit ng mga bahay na walang pinto. Nang tanungin ni Elena kung ano ang ibig sabihin ng kanyang guhit, umiling lamang si Leo. Tila natatakot ang bata na kapag bumukas ang pinto, may masamang darating. Naiintindihan ni Jasmine ang kahulugan ng guhit na iyon kahit hindi ito sinabi ni Leo. Sa labas ng bahay, ang mga batang kaedad nila ay tumatakbo at naglalaro ng habulan sa taniman ng karot o sabay-sabay na nag-aaral sa maliit na kapilya. Madalas silang panoorin ni Jasmine mula sa bintana, ngunit bihirang sumali. Pakiramdam niya ay wala siyang lakas para maglaro ng ganoon. Masyado ng puno ang kanyang puso ng takot na hindi niya ibinabahagi sa sinuman. Minsan, tinatawag siya ni Aling Cora para tulungan sa pagpitas ng mga strawberry. Tinatanggap ni Jasmine ang paanyaya na may ngiti sa mukha. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, laging may pag-aalala kung uuwi ang kanyang ama at hindi siya makita sa bahay. Si Leo ay madalas umupo sa hagdanan ng bahay habang nilalaro ang maliliit na bato na kanyang itinatago sa bulsa ng pantalon. Natagpuan niya ang mga batong iyon malapit sa kakahuyan ng kawayan sa likod bahay, isang lugar na sinasabing pinamumugaran ng mga espiritu.
Makinis ang ibabaw ng bato at kulay abupilak. Tinatawag niya itong pikaibigan kahit hindi niya ipinaliwanag ang dahilan sa sinuman. Kapag natatakot siya, mahigpit niyang hinahawakan ang bato. Sa ilang mga gabi kapag talagang tahimik, naririnig ni na Jasmine at Leo ang mahinang tunog mula sa silid ng kanilang ina. Minsan, nagdarasal si Elena, minsan ay tahimik siyang umiiyak. Hindi sila pumapasok dahil takot silang makagambala. Ngunit ang tunog na iyon ay nananatili sa kanilang mga puso, na nagpapahiwatig na hindi lamang sila ang nabubuhay sa ilalim ng pighati, kundi pati na rin ang kanilang ina. May isang gabi na nagpaalala kay Jasmine kung gaano kalalim ang sugat sa bahay na iyon. Noong gabing iyon, umuwi si Rico na may pajuwang-jiwang na lakad. Sinipa niya ang kanyang tsinelas, nagmumura tungkol sa mundong hindi makatarungan at pagkatapos ay tinawag si Jasmine. Lumapit ang dalagita ng may pag-iingat. Ngunit nang makita ang madilim na mukha ng kanyang ama, dahil sa galit, agad siyang umurong. Alam niya kung ano ang maaaring mangyari. Ngunit sa halip na pagalitan siya, tinitigan lamang ni Rico si Jasmine ng tahimik. Isang tingin na nagparamdam sa bata na siya ay maliit at walang magawa. Pagkatapos, na walang sinasabi, tumalikod siya at ibinagsak ang pinto ng silid. Mula nang mangyari iyon, hindi na muling nangaha si Jasmine na lumapit sa kanyang ama. Kahit natawagin siya, lagi niyang hinihintay na dumating muna ang kanyang ina. Si Leo naman ay lalong lumayo, pinipiling umupo sa likod bahay habang gumuguhit ng mga kawayan na matatayog. Sa paaralan, minsan ay nagtanong ang guro ni Jasmine kung bakit siya mukhang matamlay at bihirang umiti. Ngunit sumagot lamang si Jasmine na masama ang kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa bahay. Dahil kahit siya ay hindi naiintindihan kung bakit nagbago ng ganoon kalaki ang kanyang ama. Ang alam niya lamang ay hindi na isang lugar para makaramdam ng kaligtasan ang kanilang tahanan. Araw-araw, ang tensyon ay naiipon na parang isang madilim na ulap na hindi kailanman bumubuhos. Sinusubukan ni Elena na protektahan ang kanyang mga anak sa abot ng kanyang makakaya, kahit na siya mismo ay nasasaktan sa sitwasyon. Naisip niyang umalis, ngunit natatakot siya sa tsismis ng mga residente at natatakot na hindi niya kayang buhayin sina Jasmine at Leo. Pakiramdam niya ay nakakulong siya sa isang bilog na walang katapusan. At sa gitna ng tensyon na walang tigil na lumalaki, isang binhi ng pagbabago ang dahan-dahang tumubo sa puso ni Elena. Isang bagay na hindi pa niya lubos na namamalayan, isang bagay na sa kalaunan ay magbabago sa kapalaran ng buong pamilya. Nang gabing iyon, mas malakas kaysa karaniwan ang ihip ng hangin mula sa direksyon ng bundok pulag. Ang malamig na hangin ay gumapang papasok sa mga siwang ng sahig ng bahay ni Elena. Puno ng madidilim na ulap ang kalangitan na mabilis na gumagalaw, at ang tunog ng mga dahon ng kawayan sa likod bahay ay malakas na nagkikiskisan, na tila nagbibigay ng babala na may masamang mangyayari. Matagal nang pumasok sa silid sina Jasmine at Leo. Hindi sila natutulog, ngunit nakahiga ng tahimik habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Nakaupo si Elena sa kusina habang sinisindihan ang maliit na kalan para magpainit ng tubig. Malungkot ang kanyang mga mata. Pagod ang kanyang katawan, matapos ang isang buong araw ng pagtatangkang itago ang kanyang pag-aalala sa harap ng mga anak. Huminga siya ng malalim, umaasang magiging payapa ang gabing iyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, nakakaramdam siya ng isang alon ng pagkabalisa na hindi niya maipaliwanag. May mga gabing dumarating ang masamang kutob na parang hangin, at ang gabing iyon ay isa sa mga iyon. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng tsinelas na kinakaladkad sa daan ng lupa. Habang papalapit, lalong bumibigat at nagiging irregular ang mga hakbang. Agad na tumayo si Elena. Pinatay niya ang apoy sa ilalim ng mainit na tubig na malapit ng kumulo. Tinitigan niya ang nakasarang pinto sa harap at nagsimulang kumabog ang kanyang puso. Masyado niyang kilala ang tunog na iyon. Iyon ang tunog ng mga hakbang ni Rico, ang kanyang asawa. Ang mga hakbang ng isang taong hindi lubos na nasa katinuan at maaaring magbago anumang oras. Malakas na itinulak ang pinto, umuga ang kahoy at lumikha ng isang tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Pumasok si Rico na nakayuko. Basa ang kanyang damit dahil sa ulan. Ang amoy ng murang alak at pawis ay nagpabigat sa hangin sa loob ng bahay. Nang walang sinasabi, ibinagsak niya ang kanyang salakot sa sahig. Pagkatapos ay umupo sa silyang kahoy na may hirap na paghinga.
Pula ang kanyang mga mata at ang kanyang mukha ay tila mukha ng isang taong nawalan ng kontrol. Lumunok si Elena. Dahan-dahan siyang lumapit dala ang isang maliit na tuwalya. Rico, malakas ang ulan sa labas, bakit hindi ka muna sumilong? Mahina ang kanyang boses, nanginginig, ngunit pinilit pa rin niyang maging kalmado. Mabilis na lumingon si Rico, ang tingin niya ay matalim na parang isang kutsilyong bagong hasa. Itinabig niya ang kamay ni Elena hanggang sa mahulog ang tuwalya. Bakit mo ako tinatanong? Akala mo ba bata ako na kailangan mong asikasuhin? Umatras si Elena. Gusto niyang humingi ng paumanhin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo na si Rico at sinipa ang silya. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy ay nagpagulat kina Jasmine at Leo sa silid. Niyakap ni Jasmine ang kanyang kapatid ng mahigpit. Hinaplos ni Leo ang maliit na bato sa kanyang kamay, umaasang mapapakalma nito ang kanyang puso. Naglakad si Rico palapit sa pinto ng silid ng mga bata. Lalong nagpigil ng hininga si Jasmine. Ngunit mabilis na tumayo si Elena sa harap niya, hinaharangan ang daan. Rico, tulog na ang mga bata. Huwag mo silang gisingin. Maupo muna tayo. Sinubukan niyang panatilihing mahinahon ang kanyang boses, ngunit lalong dumilim ang tingin ni Rico. Nangangahas ka ng utusan ako ngayon? Itinulak niya si Elena hanggang sa halos matumba ang babae. Sinubukan ni Elena na manatiling nakatayo kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Tinitigan niya ang kanyang asawa, hindi na may galit, kundi may isang damdaming matagal na niyang itinatago. Ang takot at pagod na hindi niya kailanman inamin. Rico, pakiusap, natatakot ang mga bata. Dahan-dahan lang tayo mag-usap, pwede nating pag-usapan bukas. Hindi sumagot si Rico. Ngumisi lamang siya. Isang ngisi na nagpatindig ng balahibo. Pagkatapos, bigla niyang sinipa ang maliit na kaldero sa sulok ng kusina hanggang sa tumapon ang tubig sa sahig. Hinampas niya ang mesa, sinuntok ang dingding at nagmura ng walang direksyon. Nanginginig ang bahay na yari sa kahoy sa tuwing tumatama ang kanyang kamay sa isang ibabaw. Pumikit si Elena. Ang ingay na iyon ay sumira sa lahat ng natitirang kapayapaan sa kanyang puso. Sa loob ng silid, bumulong si Jasmine ng napakahina. Leo, hawakan mo ng mahigpit ang kamay ko, ha? Hintayin na lang natin hanggang tumigil si tatay. Hindi sumagot si Leo, ngunit niyakap niya ang kanyang ate. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Alam ng dalawang bata na wala silang magagawa kundi maghintay. Muling tiningnan ni Rico si Elena. Maihalo ng galit at pagod sa kanyang mukha. Mukha siyang isang taong wala nang pakialam sa kahit ano, kabilang na ang kanyang sariling pamilya. Lagi mo akong pinagmumukhang masama sa harap ng ibang tao. Akala mo hindi ko alam kung ano ang ibinubulong mo sa mga kapitbahay. Akala mo hindi ko naririnig kapag nagrereklamo ka sa buhay. Dahil dyan, napapahiya ako. Umiling si Elena. Wala akong sinasabing kahit ano, Rico. Nanahimik lang ako. Ngunit ang pangungusap na iyon ay lalong nagpagalit kay Rico. Itinaas niya ang kanyang kamay na tila manununtok. Ngunit bigla siyang huminto. Hirap siyang huminga. Matagal niyang tinitigan si Elena, pagkatapos ay lumayo habang malakas na nagmumura. Kinuha niya ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa at inubos ang laman nito. Ilang sandali pagkatapos, napaupo siya sa sahig na nakatakip ang mga kamay sa mukha. Ngunit hindi iyon kapayapaan, iyon ay isang bagyo na sandaling tumahimik bago muling manalasa. Nakatayo si Elena, tulala. Gusto niyang umiyak, ngunit ayaw lumabas ng kanyang mga luha. Tinitigan na lamang niya ang kanyang asawa na ngayon ay naging isang estranghero sa kanya. Masyadong estranghero. Nang gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Elena na ang daan na walang labasan na matagal na niyang kinatatakutan ay nasa kanyang harapan na. Alam niyang hindi na maaaring magpatuloy ang ganitong buhay. Alam niyang masyadong madalas maranasan ng kanyang dalawang anak ang takot na hindi dapat nila kilalanin sa kanilang murang edad. At sa gitna ng masakit na katahimikan, isang binhinang desisyon ang nagsimulang tumubo sa puso ni Elena. Isang desisyon na magbabago sa kapalaran ng pamilyang iyon magpakailanman. Nang gabing iyon, ang hangin mula sa kabundukan ay nagdala ng lalong malamig na simoy.
Patuloy pa rin ang ambon na nagdudulot ng dahan-dahang pagtulo mula sa bubong na kugon, tila mga mababagal na pintig ng orasan. Ang bahay na yari sa kahoy ay madilim maliban sa liwanag ng gasera sa sulok ng kusina. Nakatulala si Elena malapit sa kalan. Magkahawak ang kanyang dalawang kamay na tila pinipigilan ang isang bagay na matagal nang gustong kumawala mula sa kanyang kalooban. Nakaupo pa rin si Rico sa sahig ng sala. Mahina ang kanyang katawan ngunit patuloy na umaalingaw ang kanyang boses. Nagmumura siya, galit sa mundo, sa kanyang sarili, sa kahit anong pumasok sa kanyang isipan. Paminsan-minsan, sinisipan niya ang paa ng Silya na nagpapanginig sa bahay. Pinanood ni Elena ang lahat ng iyon habang nagpipigil ng hininga. Maputla ang kanyang mukha, ngunit may ibang kislap sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi pa lumilitaw noon. Narinig niya ang mahinang pag-iyak ni Jasmine at Leo sa silid. Ang tunog na iyon ay gumapang papasok sa kanyang puso. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Elena ang isang takot na hindi lamang para sa kanyang sarili. Natatakot siyang mamuhay ang kanyang mga anak na may parehong sugat. Natatakot siyang lumaki sila na may madilim na anino gabi-gabi. Sinubukan niyang magtiis sa loob ng maraming taon, umaasang may magbabago, umaasang isang araw ay titila ang bagyo. Ngunit ng gabing iyon, pakiramdam niya ay wala ng lugar para magtago. Tumayo si Rico ng pajuwang-jiwang. Naglakad siya papunta sa kusina habang natitisod. Halos matumba. Umatras si Elena. Ang pagpasok sa kusina ay nangangahulugang paglapit sa mga anak na sumisilip mula sa siwang ng pinto ng silid. Ibinuka ni Elena ang kanyang mga kamay na tila pinoprotektahan ang daan. Rico, saan ka pupunta? Tiningnan siya ni Rico na may isang tingin na hindi nakilala ni Elena. Ang mga matang iyon ay parang mga mata ng isang taong naligaw ng landas. Huwag mong pakialaman ang mga gagawin ko. Itinulak niya si Elena ng napakalakas hanggang sa tumama ang babae sa dingding ng kusina. Sumakit ang kanyang likod, ngunit hindi siya gumalaw. Tumayo siyang muli, humarang gamit ang lahat ng natitirang tapang. Rico, pakiusap. Tama na para sa gabing ito. Natatakot ang mga bata. Mahina ang kanyang boses. Ngunit ang mga salitang iyon ay lalong nagpasiklab sa galit ni Rico. Mabilis siyang lumapit sa kanya at itinaas ang kanyang kamay. Hindi para bumati kundi para humampas. Ang kilos na iyon ay hindi na simpleng galit. Iyon ay isang malinaw na banta. Isang banta na matagal nang tinitiis ni Elena. Ngunit ngayon ay nakatayo na mismo sa harap ng kanyang mga mata. Sa sandaling itinaas ang kamay na iyon, tila huminto ang mundo. Gumuwang ang gasera, lalong lumakas ang ulan sa bubong. Mula sa silid, nagpigil ng hininga si Jasmine habang yakap si Leo. At sa katawan mismo ni Elena, mayroong nabasag. Hindi niya alam kung ano. Marahil ang pasensya, marahil ang takot, marahil ang paniniwala na isang araw ay magbabago ang sitwasyon. Ang alam niya lamang ay ayaw na niyang makitang saktan ng kamay na iyon ang kanyang mga anak. Sa kusina, malapit sa kalan, mayroong isang maliit na kutsilyo na karaniwan niyang ginagamit para hiwain ang mga sangkap kapag gumagawa siya ng halamang gamot. Hindi ito malaki, hindi matalim tulad ng gamit ng karpintero, ngunit sapat para hiwain ang matigas na luyang dilaw. Dinampot ni Elena ang kutsilyo nang hindi lubos na nag-iisip. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit may kakaibang lakas na pumipigil dito para hindi mabitawan. Lumapit si Rico, namumula ang kanyang mukha. Umuwal siya, bumibigkas ng mga salitang hindi na malinaw ang anyo. Umatras si Elena ng isang hakbang pagkatapos ay huminto. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Umalingaw sa kanyang tainga ang boses ng kanyang mga anak. Ang mga sigaw mula sa mga nakaraang gabi ay muling umikot. At nang itinaas ni Rico ang kamay na iyon sa pangalawang pagkakataon, itinaas ni Elena ang kanyang kutsilyo. Rico, itigil mo na. Ngunit hindi tumigil si Rico. Sa isang mahabang sandali, naramdaman ni Elena na lumiliit ang mundo. Tanging siya, ang mga anak sa likod ng pinto, at ang kanyang asawa na nalulunod sa galit ang naroon. At pagkatapos, nangyari ang kilos na hindi niya mapigilan. Iwinasiwas ang kutsilyo, hindi dahil sa tapang, hindi dahil sa intensyon, kundi dahil sa takot na matagal na niyang kinimkim. May lumabas na tunog. Isang tunog na nagpatakip sa bibig ni Jasmine para hindi sumigaw.
Isang tunog na nagpanginig ng husto kay Leo. Maging si Elena ay natigilan. Nanigas ang kanyang katawan. Natigilan si Rico. Nanlaki ang kanyang mga mata na tila hindi makapaniwala. Umatras siya ng 2 hakbang pagkatapos ay napaupo sa sahig. Hirap siyang huminga, namamaos ang kanyang boses. Tiningnan ni Elena ang kutsilyo sa kanyang kamay. Nanginginig ng husto ang kanyang kamay. Pataas-baba ang kanyang paghinga. Umiikot ang mundo. Gusto niyang sumigaw. Ngunit walang boses na lumalabas. Nakatayo lamang siya, tulala, at nararamdaman ang lamig sa buong katawan na tila binuhusan ng tubig mula sa tuktok ng bundok. Sinubukang tumayo ni Rico, ngunit nanghihina ang kanyang katawan. Tinawag niya ang pangalan ni Elena, ngunit nawala ang kanyang boses sa kalagitnaan. Ilang segundo pagkatapos, muling bumagsak ang kanyang katawan. Katahimikan. Tanging ang ulan sa labas ang patuloy na bumubuhos na tila ayaw tumigil. Dahan-dahang napaupo si Elena sa sahig. Malabo ang kanyang paningin. Sa silid, tinakpan ni Jasmine ang mga mata ni Leo. Alam niya kung ano ang nangyari. Kahit na masyado pa siyang bata para lubos na maunawaan, alam niyang ang gabing iyon ay hindi isang ordinaryong gabi. Iyon ang gabi na nagbago sa lahat. Muling naging tahimik ang bahay na yari sa kahoy, ngunit hindi ito isang katahimikang nakapagpapakalma. Mabigat ang katahimikan, puno ng isang pasanin na hindi nakikita. At sa gitna ng katahimikang iyon, napagtanto ni Elena ang isang bagay. Wala nang babalikan. Ang nangyari ng gabing iyon ay magiging simula ng isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay na hindi niya binalak, ngunit ngayon ay kailangan niyang tahaking. Hindi tumila ang ulan ng gabing iyon. Ang mga patak nito ay tumatama sa bubong na kugon na parang tunog ng tambol na walang tigil. Ang bahay ni Elena ay tila nabalot ng lamig na tumatagos sa buto. Matapos ang ilang sandaling pagkakaupo sa sahig, dahan-dahang nagsimulang maramdaman ng kanyang katawan ang bigat ng katotohanan. Sa kanyang harapan, nakahandusay si Rico ng walang galaw. Bahagyang nakabukas ang mga mata ng lalaki, na tila nag-iingat pa rin ang anino ng galit na hindi pa lubusang namatay. Tinakpan ni Elena ang kanyang bibig gamit ang 2 kamay. Gusto niyang umiyak, ngunit ayaw lumabas ng mga luha. Ang tanging lumabas ay ang maikli at putol-putol na paghinga. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit mabilis na umiikot ang kanyang isipan, iniisip kung ano ang mangyayari kung hahayaan niya ang sitwasyon na ganoon. Naisip niya ang mga kapitbahay na magiging mausisa, ang anino ni Mang Tonyo na hahanapin ang kanyang utang, ang anino ng mga residente na mahilig magdugtong-dugtong ng mga kwento, at ang pinaka-nakakatakot na anino ay sina Jasmine at Leo na haharap sa katotohanan ito. Dahan-dahan siyang tumayo, hirap huminga. Tiningnan niya ang silid ng mga bata. Sa likod ng pintong iyon, yakap ni Jasmine si Leo ng mahigpit. Namumula ang kanilang mga mata dahil sa takot. Gustong pumasok ni Elena at pakalmahin sila, ngunit tila napipigilan ang kanyang mga paa. May mas malaking bagay siyang kailangang harapin muna. Muli siyang naglakad papunta sa sala, tinitigan ang nakahandusay na katawan ng kanyang asawa. Ang ihip ng hangin mula sa siwang ng dingding ay nagpadyuwang sa gasera. Ang mga anino ay gumagalaw ng hindi regular sa sahig na kahoy, na nagpapatindi sa nakakakilabot na sitwasyon. Huminga ng malalim si Elena at pagkatapos ay marahang nagsabi, "Patawarin mo ako. Hindi ko na kaya." Pagkatapos, gamit ang natitirang lakas, hinila niya ang isang tuwalya na nakasampay sa silya at tinakpan ang bahagi ng katawan ni Rico. Pagkatapos nito, isinuksok niya ang kanyang 2 kamay sa ilalim ng balikat ng kanyang asawa. Ang bigat nito ay parang paglipat ng isang basang troso na nakababad sa tubig. Halos hindi makayanan ng kanyang mga tuhod, ngunit hindi siya tumigil. Bawat hila ay nagpaparamdam sa kanyang likod na tila hinihila sa 2 direksyon, ngunit patuloy pa rin niyang kinalagkad ang katawan papunta sa kusina. Ang tunog ng pagkiskis ng damit sa sahig ay marahan, ngunit matalim sa pandinig. Mula sa loob ng silid, tinakpan ni Jasmine ang kanyang mga tainga, pumikit si Leo. Alam ng kanilang maliliit na puso na may nagbago. Kahit hindi nila nakita kung ano ang nangyari, nang makarating ang katawan ni Rico sa kusina, binitiwan ni Elena ang kanyang hawak at napaupo sa sahig. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Pataas-baba ang kanyang dibdib na parang katatapos lang tumakbo ng malayo.
Tinitigan niya ang kalan na yari sa luwad na mayroon pang baga mula sa mainit na tubig kanina. Ang gasera ay nagbibigay liwanag sa isang malaking kaldero na nakasabit sa dingding. Ang kalderong dati niyang ginagamit sa paggawa ng kakanin para sa handaan ng kapitbahay. Ang kalderong dati ay puno ng tawanan at amoy ng lutuin. Ngayon, ang kaldero ay mukhang malamig. Ngunit sa mga mata ni Elena, ang kalderong iyon ay tila nag-aalok ng isang landas na hindi niya kailanman inakala. Matagal niyang tinitigan ang kalderong iyon. Sa kanyang isipan, lumitaw ang mga hindi malinaw na boses, boses ng takot, boses ng pagsisisi, boses ng kawalan ng pag-asa. At sa pagitan ng mga boses na iyon, lumitaw ang isang kaisipan kung paano mapapanatiling ligtas ang mga bata, kung paano hindi matutuklasan ng mga residente ang anuman. Kung paano matitigil ang gabing iyon sa kanya lamang. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang palad. Kailangan ko silang protektahan. Paulit-ulit na lumitaw ang mga salitang iyon. Hindi niya sinusubukang bigyan ng katwiran ang kanyang sarili. Sinusubukan niyang manatiling matatag para hindi lubusang gumuho. Kung susuko siya ng gabing iyon, dadalhin ang mga bata sa kung saan. Kung matatagpuan ang bangkay, mamumuhay sila na may anino na mas nakakatakot pa kaysa sa galit ng kanilang ama. Sumisigaw ang kanyang puso, ngunit ang kanyang katawan ay kumikilos na tila itinutulak ng isang bagay na mas malakas kaysa sa takot. Ibinaba niya ang malaking kaldero mula sa sabitan. Malamig ang metal nito. Nang ilagay niya ito sa ibabaw ng kalan, ang tunog nito ay parang isang maliit na kalembang na bumasag sa katahimikan. Sinindihan ni Elena ang apoy gamit ang mga tuyong kahoy na kanyang itinabi sa sulok ng kusina. Maliit ang apoy, ngunit sapat para painitin ang dating nagielong hangin. Hindi niya alam kung paano niya nagawa ang lahat ng iyon. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tapang na iyon. Ang alam niya lamang ay naglalakad siya sa isang landas na hindi niya kailanman gustong tahakin. Nang magsimulang uminit ang kaldero, tila bumulong din ang mga tunog ng gabi. Ang mga kawayan sa likod bahay ay lalong malakas na nagkikiskisan. Ang tunog ng hangin ay parang tumatawag sa kanyang pangalan. Ang kusina ay parang sumisikip, tahimik, ngunit may isang bagay na nakabitin sa hangin, isang bagay na nagpapatindig ng balahibo. Pumikit si Elena sandali. Sa kanyang kadiliman, nakita niya ang mga mukha ni na Jasmine at Leo. Ang kanilang maliliit na ngiti noong bata pa sila. Ang masayang tawa ni Leo bago mangyari ang lahat ng ito. Lahat ng iyon ay nagpasikip sa dibdib ni Elena. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagbago ang kanyang mukha. Hindi na lamang takot. Mayroong isang mapait na determinasyon doon. Ang determinasyon ng isang ina na masyadong madalas na naisadlak sa isang sulok. Muli niyang tinitigan ang katawan ng kanyang asawa na nakahandusay sa isasahig ng kusina. Lalong lumakas ang ulan sa labas na tila gustong itago ang lahat ng tunog. Nang gabing iyon, ang hakbang na ginawa ni Elena ay hindi isang hakbang na nagmula sa tapang. Iyon ay isang hakbang na nagmula sa kawalan ng pag-asa. Mula sa pagnanais na protektahan ang kanyang mga anak anuman ang panganib. At mula sa gabing iyon, alam niyang hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Dahan-dahang gumapang ang bukang liwayway sa likod ng mga buro ng atok. Ang unang sinag ng araw ay dumampi sa mga basang dahon at mga puno ng pino na matatayog sa likod ng bahay ni Elena. Isang manipis na hamog ang lumulutang sa bakuran na nagpapalamig sa hangin ng umaga, ngunit mas tahimik kaysa sa mga nakaraang araw. Ang barangay Sinagtala ay karaniwang nabubuhay sa tunog ng mga manok, tunog ng mga ina na papunta sa poso, at mga magaang usapan. Ngunit ng umagang iyon, mas makapal ang katahimikan na parang isang kurtinang tumatakip sa bahay ni Elena mula sa labas na mundo. Sa kusina, nakatayo si Elena sa harap ng kalan. Maputla ang kanyang mukha, ngunit regular ang kanyang mga kilos. Dahan-dahan niyang sinindihan ang apoy, inilagay ang maliliit at tuyong kahoy, at pagkatapos ay inilagay ang malaking kaldero sa ibabaw ng kalan. Ang kalderong kahapon ay ibinaba niya na may mabigat na damdamin. Ngayon, hinawakan niya ito na tila hinahawakan ng isang bagay na hindi niya maiiwasan. Nanginginig ang kamay ni Elena nang magbuhos siya ng tubig sa kaldero. Ang tunog ng tubig ang bumasag sa katahimikan ng kusina. Wala siyang tinitingnan kundi ang mga nagbabagang kahoy. Blanko ang kanyang mga mata, na parang isang taong naglalakad sa isang panaginip na hindi niya mapigilan.
Sa sulok ng kusina, ang anino ng katawan na nakahandusay kagabi ay ganap na niyang tinakpan ng isang kumot. Walang nakikita, walang gumagalaw, ngunit ang presensya nito ay nananatili sa hangin. Mas maagang nagising si Jasmine kaysa karaniwan. Sandali siyang natahimik sa kama. Narinig niya ang ingay mula sa kusina, isang ingay na hindi pangkaraniwan. Hindi ito ang tunog ng kanyang ina na naghahalo ng salabat o nag-iinit ng kanin. Ang tunog ay mas ritmiko, mas mabigat, na parang tunog ng isang taong maingat na naghahanda ng isang bagay. Dahan-dahan siyang bumangon at tiningnan si Leo na natutulog pa, nakabaluktot habang yakap ang kanyang maliit na bato. Nang lumabas si Jasmine mula sa silid, nakita niya ang kanyang ina mula sa malayo. Nakatayo ang babae nang hindi gumagalaw sa loob ng ilang segundo, nakatingin sa usok na nagsisimulang umakyat mula sa kaldero. Mahina siyang tinawag ni Jasmine. Inay! Bahagyang nagulat si Elena at lumingon. Ngumiti siya, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Oh, Jasmine, gising ka na pala. Nagluluto lang ako ng kaunti. Lumapit si Jasmine habang yakap ang kanyang sarili dahil sa lamig. Ano po ang niluluto ninyo, inay? Yumuko si Elena, dahan-dahang hinahalo ang laman ng kaldero. Nagluluto lang ako ng mainit na bagay, anak. Para hindi tayo ginawin. Mahina ang kanyang boses, ngunit may panginginig na mahirap itago. Naramdaman ito ni Jasmine kahit hindi niya alam kung ano ang nagpapabago sa kanyang ina. Lumabas din si Leo mula sa silid na may maliliit na hakbang. Kinusot niya ang kanyang mga mata at mahinang tinawag ang kanyang ina. Inay! Mabilis na lumuhod si Elena, sinalubong ang maliit na bata at niyakap ito. Mas mahigpit ang yakap na iyon kaysa karaniwan na parang isang taong takot na mawalan. Tahimik lamang si Leo, isinandal ang ulo sa balikat ng kanyang ina. Hindi niya lubos na naiintindihan, ngunit nararamdaman niyang iba ang kanyang ina ng umagang iyon. Tila ang babae ay may nawala at may natagpo ang iba sa parehong sandali. Inanyayahan sila ni Elena na umupo sa sala. Inihanda niya ang natirang kanin mula kagabi na maaari pang kainin. Ngunit napansin ni Jasmine na hindi naghain ang kanyang ina ng anumang ulam maliban sa mainit na tubig. Karaniwan, laging sinusubukan ni Elena na maghanda ng almusal kahit simple lamang. Maging ginisang dahon ng kamote o manipis na tortang itlog. Nang umagang iyon, kanin at mainit na tubig lamang. Tila masyadong abala ang kanyang ina sa pag-iisip ng isang bagay na mas malaki kaysa sa almusal. Nang tanungin ni Jasmine kung maayos lang ba ang lahat, sumagot si Elena ng mahina. Ayos lang ang lahat, anak. Pagod lang si inay. Simple ang pangungusap na iyon, ngunit naramdaman ni Jasmine na may hindi sinasabi sa likod nito. Tumingin siya sa kusina, nakita ang malaking kaldero na dahan-dahang umuusok. Mayroong isang mahinang amoy, ngunit hindi malinaw. Hindi ito ang karaniwang amoy ng mga sangkap, hindi rin ang amoy ng lutuin sa umaga. Kumunot ang noo ni Jasmine, ngunit hindi na siya nangahas na magtanong pa. Matapos ang simpleng almusal, pinakiusapan ni Elena ang mga bata na manatili sa bahay at huwag maglaro sa labas. Sabi niya, madulas pa ang daan dahil sa ulan kagabi. Ngunit pakiramdam ni Jasmine, hindi iyon ang dahilan. Ang paraan ng pagtingin ng kanyang ina sa pinto ay parang isang taong takot na may matang sumisilip mula sa labas. Isinara niya ang mga bintana ng mas mahigpit kaysa karaniwan. Maging ang maliit na kortina na bihirang gamitin ay isinabit ngayon para takpan ang bahaging dati ay hinahayaang bukas. Sa labas, nakakapit pa rin ang hamog sa damuhan. Ilang kapitbahay ang dumaan ngunit walang bati na karaniwang naririnig. Mabilis silang naglakad habang paminsan-minsan ay sumusulyap sa bahay na iyon. Marahil ay may nararamdaman sila kahit hindi pa nila alam kung ano. Marahil ay naamoy nila ang kakaibang amoy na dala ng hangin. O marahil ay nararamdaman lamang nila ang hindi pangkaraniwang katahimikan. Sa loob ng bahay, nakaupo si Elena malapit sa kusina habang tinititigan ang malaking kaldero. Nagsimulang punuin ng mainit na singaw ang silid. Isiniksik niya ang kanyang alampay sa katawan at pagkatapos ay tinakpan ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. May maliit na tunog na lumabas na parang isang taong nagdarasal o nagpipigil ng iyak. Ngunit nang lumapit si Jasmine, agad na itinaas ni Elena ang kanyang ulo at muling ngumiti. Isang ngiti na hindi pa rin umabot sa kanyang mga mata.
Umupo si Jasmine sa tabi ng kanyang ina, marahang hinawakan ang kamay nito. Inay, may maitutulong po ba ako? Matagal siyang tinitigan ni Elena, napakatagal. Pagkatapos ay sumagot siya sa isang boses na halos pabulong. Wala, Jasmine, kailangan mo lang manatili sa tabi ko ngayong araw. Iyon lang. Nang umagang iyon, ang kanilang bahay ay nakatayo sa gitna ng hamog na tila nag-iingat ng isang lihim na hindi mahawakan. Sinubukan ni Elena na ipakita na maayos lang ang lahat. Ngunit sa likod ng singaw na umaakyat mula sa malaking kaldero, may nakatagong isang bagay na mas madilim pa kaysa sa kayang isipin ng sinuman. At nang hindi namamalayan ni Elena, lahat ng kanyang ginawa ng umagang iyon ay magiging bahagi ng isang malaking palaisipan na isang araw ay yayanig sa buong barangay. Kinabukasan, dahan-dahang sumikat ang araw sa likod ng mga burol ng atok. Nakakapit pa rin ang hamog sa mga dahon ng ligaw na kape na tumutubo sa likod ng mga bahay ng mga residente. Ang barangay Sinagtala ay mukhang normal, ngunit may nagbago sa mga bulungan ng mga tao. Mas mabagal silang maglakad, mas madalas tumingin sa iisang direksyon, ang bahay ni Elena. Si Aling Letty, ang pinakamalapit na kapitbahay na 2 bahay ang layo mula kay Elena, ay nagsasampay ng damit ng maamoy ng kanyang ilong ang isang kakaibang amoy. Hindi ito ang karaniwang amoy ng lutuin sa umaga, hindi rin ang amoy ng mga halamang gamot na madalas gawin ni Elena. Mas matapang ang amoy, mas mabigat, sumisingit sa hangin ng umaga at nagpakunot sa kanyang noo. Huminto siya sa pagsasampay at tiningnan ang kusina ng bahay ni Elena, na mahigpit na nakasara ang bintana. Kakaiba, bulong niya. Karaniwan, binubuksan ni Elena ang bintana para makalabas ang usok ng kalan. Ngayon, lahat ay nakasara na parang ayaw niyang may hangin na dumaan. Muli siyang sumilip at pagkatapos ay kinagat ang kanyang labi. Gusto niyang magtanong, ngunit pinili niyang magpigil. Ang isang maliit na barangay ay maaaring lumikha ng tsismis ng mas mabilis kaysa sa hangin. Ngunit ang kuryosidad ay hindi basta-basta nawawala. Hindi nagtagal, dumating si Aling Mercy dala ang isang bayong ng gulay. Huminto siya sa harap ng bahay ni Elena. Elena! Dala ko itong dahon ng kamote mula sa bukid, ngunit nanatiling nakasara ang pinto. Walang sagot. Sinilip ni Aling Mercy ang bintana ng kusina. Naamoy din niya ang parehong amoy, parang amoy ng isang bagay na matagal ng pinakuluan na maihalong matapang na sangkap. Hindi ito kakaiba, ngunit parang hindi tama. Kumatok siyang muli mas malakas. Elena, ayos ka lang ba? Iiwan ko na itong dahon ng kamote, ha? Matapos ang mahabang paghihintay, bahagyang bumukas ang pinto. Lumitaw si Elena, maputla ang mukha, magulo ang buhok. Sinubukan niyang ngumiti. Paumanhin, Aling Mercy. Abala ako sa kusina. Maraming salamat sa dahon. Mahina ang kanyang boses ngunit pagod. Tumango si Aling Mercy, ngunit hindi mapigilan ng kanyang mga mata na tumingin sa loob ng bahay. Nakita niya sina Jasmine at Leo na nakaupo malapit sa pinto ng silid, mukhang tahimik at hindi kasing sigla tulad ng dati. May isang bagay sa kanilang tingin na nagpakaba sa kanya. Ayos ka lang ba, Elena? Mukha kang puyat. Sandaling natahimik si Elena at pagkatapos ay tumango. Marami lang akong iniisip. Nais pa sanang magtanong ni Aling Mercy, ngunit pakiramdam niya ay umiiwas si Elena, kaya nagpaalam na lamang siya na magpahinga si Elena. Pagkasara ng pinto, matagal na nakatayo si Aling Mercy sa harap ng bahay. Kakaiba ang tibok ng kanyang puso. May hindi tama, naisip niya. Pagsapit ng tanghali, 2 ina pa ang dumaan dala ang kanilang mga bayong. Huminto rin sila sandali, naamoy ang amoy mula sa kusina ni Elena. Mahina ang kanilang mga boses, ngunit sapat na para marinig ng hangin na nagdadala ng tsismis sa lahat ng dako. Anong amoy iyon? Nga, mula pa kahapon may naamoy na akong kakaiba. Tama. At bihirang lumabas ng bahay si Elena. Karaniwan, siya ang pinakamasipag bumati. Ang maliit na usapang iyon ay lalong lumawak. Sa ilalim ng puno ng langka malapit sa outpost ng barangay, ilang kalalakihan ang naglalaro ng baraha habang humihigop ng itim na kape. Pinag-uusapan din nila ang parehong bagay. Sabi ni Aling Letty, nakita raw niya si Elena na nagluluto buong gabi. Hindi raw ibinaba ang malaking kaldero mula sa kalan. Nakita ko rin na laging sarado ang bintana niya.
Samantalang dati, napakabukas niyang tao. Si Mang Cardo, nakilala sa pagiging mapagmasid, ay nagdagdag. At 2 araw ko nang hindi nakikita si Rico. Karaniwan, siya ang pinakamaingay sa gabi. Pero ngayon, tahimik ang bahay na iyon. Tila walang lalaki sa bahay. Ang mga salitang iyon ay nagpatinginan sa lahat. Sandaling bumaba ang katahimikan. Isang katahimikang nagdadala ng masamang kutob. Samantala, sa loob ng bahay, nakaupo si Elena malapit sa kalan. Humina na ang apoy, ngunit dahan-dahan pa ring umaakyat ang singaw mula sa kaldero. Hawak niya ang kanyang alampay sa dibdib. Maputla ang kanyang mukha, na parang isang taong ilang araw ng puyat. Umupo si Jasmine sa tabi niya, hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Inay, bakit po nakasara lahat ng bintana? Sandaling tiningnan ni Elena ang kanyang anak. Kailangan natin ng kaunting katahimikan, anak. Minsan, ang mundo sa labas ay maaaring maging hindi ligtas. Hindi naintindihan ni Jasmine. Ngunit naramdaman niyang nagsasalita ang kanyang ina mula sa isang lugar na mas madilim kaysa karaniwan. Silio, na nakaupo sa sahig habang nilalaro ang kanyang maliit na bato, ay nakatingin sa malaking kaldero. Mula sa kanyang kinaupuan, nakikita niya ang singaw na sumasayaw sa hangin. Sa kanyang munting puso, marami siyang tanong na hindi niya kayang bigkasin. Niyakap na lamang niya ang kanyang mga tuhod at umasang babalik ang lahat sa dati. Pagsapit ng hapon, nagsimulang mamula ang kalangitan, ngunit nanatiling tahimik ang paligid ng bahay ni Elena. Walang tawanan ng mga bata, walang usapan ng mga ina na karaniwang abala sa paghahanda ng pagkain para sa kanilang mga alagang hayop. Tila lahat ay nagpipigil ng hininga, naghihintay ng isang bagay na hindi nila alam kung ano. At sa gitna ng sitwasyong iyon, alam ni Elena na nagsisimula ng magmasid ang mga kapitbahay. Alam niyang nagsisimula ng tumubo ang mga bulungan. Ngunit nanatili siyang nakaupo sa kanyang kusina, hawak ang kanyang alampay, matagal na nakatingin sa kaldero. Dahil napagtanto niya na sa lahat ng bagay na kailangan niyang harapin, ang takot mula sa labas ng bahay ay maaaring hindi ang pinakamabigat. May isa pang takot na lumalaki sa kanyang isipan. Ang takot na isang araw, ang kanyang itinatago ay lalabas sa ibabaw. At kapag nangyari iyon, wala na siyang matatakbuhan. Nang hapong iyon, ginintuan ang kulay ng kalangitan sa sinagtala. Ang papalubog na araw ay nagbigay liwanag sa mga dahon ng kawayan, lumilikha ng mahahabang anino sa basang lupa. Ang karaniwang payapa at mainit na kapaligiran ay tila nag-iba. Ilang residente ang nakaupo sa outpost ng barangay, ngunit hindi para maglaro ng baraha o mag-enjoy ng kape tulad ng dati. Nakaupo sila na may tensyonadong mukha, nagsasalita ng mahina ngunit taimtim. Si Kagawad Berto ang unang nagsalita. 3 araw ko nang hindi nakikita si Rico na umuwi. Karaniwan, ang boses pa lang niya ay naririnig na mula sa dulo ng eskinita. Inihala niya ang kanyang kape nang may pagkabalisa at pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng bahay ni Elena na mukhang madilim. Si Aling Letty, na kanina payakap ang kanyang hishab, ay nagdagdag at ang kakaibang amoy mula sa kusina niya, parang isang bagay na pinakuluan na hindi tumitigil. Tumango si Aling Mercy. Kagabi, dumaan ako para mag-abot ng dahon ng kamote, pero mahigpit na nakasara ang bintana, na parang ayaw niyang maihangin na lumabas. Samantalang siguradong mainit sa kusina niya. Ang mga salitang iyon ay nagpatinginan sa ilang kalalakihan. Ngunit walang sinumang gustong magbigay ng konklusyon ng basta-basta. Ngunit ang tsismis ay hindi nangangailangan ng ebidensya para lumago. Si Mang Cardo, nakilala sa pagiging palabiro, ay nagsalita ng mahina, ngunit seryoso ang kanyang mga mata. Natatakot akong may hindi tama. Alam ninyo, kapag biglang nawala ang isang lalaki at ang kanyang asawa ay mukhang maputla at bihirang lumabas, siguradong mayroong isang bagay. Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin. Walang nangahas na sumagot agad. Sa wakas ay bumulong si Aling Letty, baka may masamang nangyari kay Rico. Alam ninyo kung gaano siya kalupit, di ba? Kung gaano kadalas siyang umuwi na wala sa katinuan. Kung may nangyari sa bahay na iyon, baka hindi nangahas magsalita si Elena. Ang pangungusap na iyon ay lalong nagpatindi sa tensyon na parang kumukulong tubig na walang takip. Huminga ng malalim si Kagawad Berto. Pero wala tayong ebidensya. Huwag tayong maninirang puri. Ang isang maliit na barangay ay madaling masunog ng mga salita.
Gayunpaman, ang binhi ng hinala ay naitanim na. At nang gabing iyon, ang binhing iyon ay nagsimulang tumubo sa bawat isipan ng mga residente. Samantala, sa kanyang bahay, narinig ni Elena ang mga mahihinang boses mula sa labas. Hindi niya naintindihan ang buong usapan. Ngunit alam niya kung saan patungo ang usapan. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Ang kanyang puso ay tila hinihila pababa sa ilalim ng kanyang tiyan. Niyakap niya ang kanyang sarili habang nakaupo malapit sa kalan, nakatingin sa kaldero na may manipis pang singaw. Lumapit sa kanya si Jasmine. Inay, kanina pa nakatingin ang mga tao dito. Nag-uusap sila habang nakalingon. Huminga ng malalim si Elena. Manahimik ka na lang sa loob, Jasmine. Ang mga tao sa barangay ay madalas mausisa. Kinagat ni Jasmine ang kanyang labi. Alam niyang mas balisa ang kanyang ina kaysa dati. Naamoy niya ang maliit na pagbabagong iyon sa paraan ng pagsasalita ng kanyang ina, sa tingin ng kanyang mga mata, sa kanyang mas mabagal na mga hakbang. Nakaupo si Leo sa isang sulok, nilalaro ang kanyang maliit na bato. Mahina ang kanyang boses nang magtanong, Inay, hindi po ba uwi si tatay ngayon? Yumuko si Elena. Ang tanong na iyon ay parang isang kutsilyong tumusok sa kanyang puso nang walang babala. Nais niyang magbigay ng sagot na makakapagpakalma kay Leo, ngunit tila nawala ang mga salita sa kanyang bibig. Hinaplos na lamang niya ang ulo ni Leo at marahang nagsabi, naghihintay pa si Inay, anak. Pagsapit ng gabi, dumilim ang kalangitan. Isa-isang isinara ng mga residente ang mga pinto ng kanilang mga bahay. Ngunit ilan sa kanila ay nakatayo pa rin sa harap ng kanilang bakuran, nakatingin sa direksyon ng bahay ni Elena, na tila umaasang maililitaw mula sa anino. Sa outpost ng barangay, hindi pa tapos ang usapan. Tiningnan ni Kagawad Berto ang kadiliman ng gabi, habang marahang nagsasabi, kung hanggang bukas ay hindi pa rin lumitaw si Rico, baka kailangan na nating tanungin si Elena ng maayos. Baka kailangan niya ng tulong. Tumango si Mang Cardo, ngunit puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mukha. O baka may mas malaki pa kaysa sa simpleng pangangailangan ng tulong. Si Aling Mercy, na kanina patahimik, ay nagsalita sa wakas. Naaawa ako kay Elena. Alam ninyo, napakatiyagan niya. Pero nitong mga huling araw, ang kanyang mga mata ay parang nag-iingat ng isang pasanin na hindi maibahagi. Kung may mangyari sa kanya o sa kanyang mga anak, hindi tayo pwedeng manahimik lang. Ang pangungusap na iyon ay pumasok sa tainga ng ibang residente na parang malamig na hangin na sumisingit sa siwang ng dingding. Ang isang maliit na barangay ay hindi kailanman lubusang natutulog kapag may kakaibang nangyayari. Ang hinala ng mga residente ay hindi na lamang bulungan. Nagsisimula na itong maging isang pagnanais na hanapin ang katotohanan, kahit na sila mismo ay natatakot sa posibleng matuklasan. Sa bahay, tiningnan ni Elena ang kanyang dalawang anak na nagsisimula ng antukin. Hinaplos niya ang kanilang buhok isa-isa. Matulog na kayo, narito lang si Inay. Nanginginig ang kanyang boses kahit sinusubukan niyang maging matatag. Matapos matulog ang mga bata, umupo siya sa kusina, nakatingin sa mga natitirang baga. Sa labas, mahinang narinig ang mga yabag ng ilang residente. Hindi sila lumalapit, ngunit nagmamasid sila. Sa kauna-unahang pagkakataon mula ng gabing iyon, napagtanto ni Elena ang isang bagay. Hindi lamang ang pagkakasala ang nakadikit ngayon sa kanyang buhay, kundi pati na rin ang katotohanang hinahabol siya ng oras. At ang barangay na lalong naghihinala ay naghihintay lamang ng isang maliit na siwang para makapasok sa kanyang lihim. Nang gabing iyon, hindi lubusang madilim ang sinagtala. May maliliit na ilaw sa outpost ng barangay. May mga bulungan na gumagalaw mula sa isang bahay patungo sa isa pa. At may isang bahay na yari sa kahoy na nakatayo sa gitna ng katahimikan, nag-iingat ng isang bagay na napakalaki para itago magpakailanman. Nang sumunod na umaga sa barangay sinagtala, mas matindi ang tensyon kaysa dati. Kalahati pa lamang ang sikat ng araw sa silangan, ngunit nananatili pa rin ang lamig sa balat. Hindi pa lubusang nawawala ang hamog sa damuhan at ang mga ibong maya sa bubong ay marahan pang humuhuni. Ang karaniwang mainit na kapaligiran ay naging kakaiba nang magsimulang tumayo ang ilang residente sa kani-kanilang bakuran habang nakatingin sa direksyon ng bahay ni Elena. Mas maagang lumabas ng bahay si Aling Letty kaysa karaniwan. Dala niya ang isang walang lamang timba papunta sa poso. Karaniwan, relax ang kanyang mga hakbang.
Ngunit ng umagang iyon, mabagal siyang maglakad habang paminsan-minsan ay lumilingon sa direksyon ng bahay ni Elena. Mula sa malayo, nakita niyang mahigpit pa ring nakasara ang pinto ng bahay. Hindi tulad ng dati, walang usok na lumalabas mula sa bintana ng kusina kahit na umaga na. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay sadyang lumapit ng bumalik mula sa poso. Ibinaba niya ang timba sa lupa at tumayo habang nagkukunwaring inaayos ang dulo ng kanyang alampay. Mula sa isang maliit na siwang ng bintana, sinubukan niyang sumilik sa loob, ngunit nakasara pa rin ang kortina na nagpapamukhang madilim sa loob ng bahay kahit mataas na ang sikat ng araw. Sa parehong sandali, dumating si Aling Mercy dala ang isang bayong ng kamote. Huminto siya sa tabi ni Aling Letty. Gising na kaya sila? Mahinang tanong ni Aling Mercy. Umiling si Aling Letty. Kanina pa ako walang naririnig na ingay. Karaniwan, may tunog ng mga bata pero ngayon napakatahimik. Hindi nila alam na nakatayo si Elena sa likod ng pinto. Hawak niya ang hawakan ng pinto habang humihinga ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili bago ito buksan. Nang umugong ang pinto at bahagyang bumukas, nagulat ang dalawang kapitbahay at pagkatapos ay ngumiti ng alanganin. Magandang umaga, Elena. Dumaan lang kami para iabot itong kamote, sabi ni Aling Mercy. Dahan-dahang tumango si Elena, kinuha ang bayong gamit ang dalawang kamay. Maraming salamat. Paumanhin, medyo abala ako ngayong umaga. Mahina ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay mukhang blanko at pagod. Tumango si Aling Letty, ngunit hindi mapakali ang kanyang puso nang makita ang maputlang mukha ni Elena at ang kanyang magulong buhok. Mula sa loob ng bahay, nakatayo si Jasmine sa likod ng pinto ng silid habang pinagmamasdan ang kanyang ina. Nararamdaman niya ang tensyon mula sa labas. Nakikita niya kung paano sinusubukan ng kanyang ina ng ngumiti kahit na halatang halata na hirap na hirap. Hinawakan ni Jasmine ang dulo ng kanyang damit, pinipigilan ang sarili na lumabas. Nang umalis ang dalawang kapitbahay, nagbulungan sila. Hinawakan ni Aling Letty ang braso ni Aling Mercy. May nagbago, Mercy. Ang mga mata niya parang walang buhay. Tumango si Aling Mercy. At ang bahay, masyadong tahimik, masyadong nakasara. Natatakot akong may itinatago siya. Sa outpost ng barangay, pinagmamasdan sila ni Kagawad Berto at dalawang iba pang lalaki mula sa malayo. Tingnan ninyo, mahinang sabi ni Kagawad Berto. Nagsisimula ng mabalisa ang dalawang ina. Hindi ito maliit na bagay. Kailangan nating mag-ingat. Sumagot si Mang Cardo. Kung mananahimik lang tayo, kapag may nangyari tayo ang sisisihin. Hindi ko sinasabing dapat tayong mang-akusa, pero dapat nating tiyakin na ligtas ang mga bata. Ang mga salitang iyon ay naging paksa ng usapan buong umaga. At habang tumatagal, ang atensyon ng mga residente ay hindi na lamang kuryosidad, nagiging isang bagay na parang responsibilidad na maihalong takot. Pagsapit ng tanghali, muling lumapit sina Aling Letty at Aling Mercy sa bahay ni Elena. Ngunit ngayon, wala silang dalang anuman. Nagkunwari lamang silang naglilinis ng bakuran, nagbubunot ng damo habang sumusulyap sa direksyon ng kusina. Nang umihip ang hangin, muli nilang naamoy ang mahinang amoy na ilang araw na nilang naaamoy. Ang amoy ng isang bagay na pinakuluan na maihalong kakaibang sangkap. Lumunok si Aling Letty. Ang amoy na iyon, hindi parang ordinaryong lutuin. May kakaiba, napakakakaiba. Huminga si Aling Mercy. Alam ko at natatakot ako. Pero kung hahayaan lang natin, paano kung nasa panganib ang mga anak niya? Sa loob ng bahay, napansin ni Elena na lalong madalas tumingin ang mga kapitbahay sa direksyon ng kanyang bintana. Isinara niya ang lahat ng kortina ng mas mahigpit. Pinatay niya agad ang apoy sa kalan, umaasang hindi masyadong kakalat ang amoy. Ngunit ang mga natitirang amoy ay naaamoy pa rin at alam niyang hindi niya ito maitatago magpakailanman. Umupo si Jasmine sa tabi ng kanyang ina. Inay, bakit po madalas tayong tinitingnan ng mga tao? Hinaplos ni Elena ang ulo ng kanyang anak, sinubukang ngumiti. Nag-aalala lang sila, ngunit nanginginig ang kanyang boses at alam ni Jasmine na hindi lubos na totoo ang sagot na iyon. Samantala, nagpa siya ang ilang kalalakihan sa outpost ng barangay na lumapit. Nag-isip sila ng simpleng dahilan, gusto lamang nilang tiyakin ang sitwasyon. Dahan-dahang kumatok si Kagawad Berto sa pinto.
Elena, nandyan ka ba? Gusto lang naming tiyakin na maayos ang lahat. Mahina ang kanyang boses, hindi nagbabanta. Ngunit hindi sumagot si Elena. Nakatayo siya malayo sa pinto, yakap si Leo na nagsisimula ng mabalisa. Mabilis ang kanyang paghinga. Alam niyang habang nananahimik siya, lalong maghihinala ang mga residente. Ngunit ang pagbukas ng pinto ay nangangahulugang pagbibigay ng siwang sa lihim na kanyang iniingatan gamit ang lahat ng natitirang buhay niya. Sa labas, nagkatinginan sina Kagawad Berto at ang dalawang iba pang lalaki. Hindi na sila muling kumatok, ngunit mabigat ang kanilang mga hakbang nang umalis. Ang isang maliit na barangay ay hindi kailanman lubusang nananahimik. Bawat maliit na kilos ay nagiging paksa ng tanong. At nang araw na iyon, nagsimulang maramdaman ng mga taga-Sinagtala na anuman ang nangyayari sa bahay na iyon ay hindi na maitatago ng matagal. Nang araw na iyon, malungkot ang anyo ng kalangitan sa Sinagtala, tila mayroong hamog na ayaw umalis. Ang malamig na hangin ay nanatili mula umaga hanggang tanghali, na nagpapabagal sa mga hakbang ng mga residente at nagpapabigat sa kanilang mga puso. Ang maliit na barangay na karaniwang puno ng tawanan ay naging isang lugar ng mga bulungan na hindi kailanman tumitigil. Sa bahay ni Kapitan Gomez, isang matandang lalaki, nagtipon ang ilang residente na may mga mukhang balisa. Nakaupo sila sa bangkong kawayan, hawak ang kani-kanilang mga tuhod habang paminsan-minsan ay tumitingin sa daan patungo sa bahay ni Elena. Sinimula ni Kagawad Berto ang usapan ng mahina. Paumanhin po, Kap, hindi kami naparito para manirang puri, pero 3 araw nang may kakaibang nangyayari sa bahay ni Elena. Kumunot ang noo ni Kapitan Gomez. Ang babaeng iyon ay kilala sa pagiging matyaga at palakaibigan, hindi kailanman gumawa ng problema sa mga kapitbahay. Anong nangyari? Tumingin si Kagawad Berto kay Aling Letty, pinahintulutan siyang magsalita. Lumunok si Aling Letty at pagkatapos ay marahang nagsabi, bihirang lumabas si Elena. Laging sarado ang kanyang mga bintana at may kakaibang amoy mula sa kanyang kusina. Hindi ito amoy ng ordinaryong lutuin. Nagdagdag si Aling Mercy, ang kanyang mga anak ay mukhang maputla, na parang hindi kumakain ng maayos. At hindi ko na nakikita si Rico. Karaniwan, umuuwi siyang maingay pero ngayon tahimik ang bahay. Hinilot ni Kapitan Gomez ang kanyang noo. Seryosong usapin ito. Pero kailangan nating mag-ingat. Huwag tayong gumawa ng gulo na makakasakit sa isang taong walang kasalanan. Hinawakan ni Aling Mercy ang kanyang dibdib. Nag-aalala rin kami sa kanyang mga anak, kapmukha silang takot. Si Leo ay parang ayaw lumayo sa kanyang ina at si Jasmine ay hindi na nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Huminga ng malalim si Kapitan Gomez. Sige, pupuntahan ko ang kanyang bahay ngayong tanghali. Tingnan natin ang totoong sitwasyon. Pero huwag tayong maramihan. Kailangan nating pumunta ng mahinahon. Hindi natin siya dapat iparamdam na inaatake. Tumango ang mga residente, ngunit hindi nawala ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Samantala, sa kanyang bahay, nakaupo si Elena malapit sa kalan. Maputla ang kanyang mukha, malungkot ang kanyang mga mata, at mukha siyang isang taong ilang araw nang nagpipigil ng hininga. Patay na ang baga sa kalan, ngunit naroon pa rin ang malaking kaldero. Hawak niya ang kanyang mga tuhod at nakayuko. Alam niyang lalong madalas huminto ang mga residente sa harap ng kanyang bahay. Alam niyang pinagmamasdan ng kanilang mga mata ang bawat siwang. Nanginginig ang kanyang puso sa tuwing may naririnig siyang mga hakbang mula sa labas. Nais niyang buksan ang pinto at magsabi ng totoo. Nais niyang yakapin ang kanyang mga kapitbahay, humingi ng paumanhin, humingi ng tulong, ngunit may pumipigil sa kanyang mga labi. Isang napakalalim na takot, ang takot na mawala ang kanyang 2 anak kung mabubunyag ang kanyang lihim. Umupo si Jasmine sa tabi ng kanyang ina. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Elena. Inay, bakit po hindi tayo lumabas saglit? Gusto kong makita ang araw. Ngumiti si Elena, ngunit mapait ang kanyang ngiti. Mamaya na, Jasmine. Magulo ang mundo sa labas. Gusto kong manatili kang ligtas. Ang pangungusap na iyon ay nagpayuko kay Jasmine. Niyakap niya ang kanyang ina nang walang sinasabi. Nakaupo si Leo sa sahig, marahang iginagalaw ang kanyang mga paa habang nakatingin sa pinto. Mukha siyang balisa, na tila may gusto siyang itanong ngunit takot siyang sabihin.
Pagsapit ng tanghali, may narinig na mga papalapit na hakbang. Mga hakbang na mas regular, mas tiyak kaysa sa mga hakbang ng karaniwang residente. Agad na nanigas si Elena. Kinuha niya ang kanyang dalawang anak at niyakap sila. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahang kumatok sa pinto. Narinig ang boses ni Kapitan Gomez mula sa labas. Elena, ako ito, si Gomez. Pwede ba kitang makausap sandali? Sandali lang. Hindi magtatagal. Pumikit si Elena. Ang boses na iyon ay hindi isang banta, ngunit nagpanginig pa rin sa kanyang katawan. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit sa pinto. Hawak ni Jasmine ang dulo ng kanyang damit, habang yakap ni Leo ang kanyang mga tuhod sa isang sulok. Nang buksan ang pinto, nakita ni Kapitan Gomez si Elena na nakatayo na may namumugtong mga mata at pagod na mukha. Umiti ng mahina si Kapitan Gomez. Elena, ayos ka lang ba? Maraming residente ang nag-aalala sa iyo. Dahan-dahang tumango si Elena. Paumanhin, Kap, marami lang akong iniisip. Tumingin si Kapitan Gomez sa loob ng bahay. Nakita niya si Jasmine na bahagyang nakatago at si Leo na nakaupo at yakap ang sarili. Naramdaman niyang may hindi normal. Ngunit hindi siya agad nagtanong. Nagsalita siya ng mahina at may init. Kung kailangan mo ng tulong o gusto mong magkwento, laging bukas ang pinto ng bahay ko, Elena. Huwag mong solohin ang lahat. Lumunok si Elena. Ang mga salitang iyon ay parang isang kutsilyong dumampi sa isang malalim na sugat, ngunit tumango pa rin siya. Salamat, Kap, paumanhin kung nag-alala ako sa mga tao. Nang magpaalam si Kapitan Gomez, hindi maitago ng kanyang mukha ang pagkabalisa. Alam niyang may mas malaki pa kaysa sa isang pamilyang nagkukulong. Isang bagay na itinatago ni Elena gamit ang buong kaluluwa niya. Sa outpost ng barangay, agad siyang pinalibutan ng mga residente. Kumusta, Kap? May sinabi ba si Elena? Umiling lamang si Kapitan Gomez. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bahay na iyon. Mukha siyang isang taong nagtitimbang ng isang bagay na mabigat. Kailangan nating i-report ito sa pulisya, hindi pwedeng iwanang ganito. Isang alon ng pagkabalisa ang dumaloy sa mga residente. Alam nilang hindi na maaaring bawiin ang hakbang na iyon. At sa loob ng kanyang bahay, napaupo si Elena sa sahig ng kusina, hawak ang kanyang ulo. Alam niyang paubos na ang oras. Alam niyang lalong lalapit ang mga residente. Sa kanyang puso, iisa lamang ang kanyang ibinubulong. Magtiis kayo, mga anak ko. Hindi pa handa si inay na mawala kayo. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa barangay Sinagtala. Ang hangin mula sa mga burol ay nagdala ng malamig na simoy na gumapang papasok sa mga siwang ng dingding ng bahay. Isang kalahating buwan ang nakabitin sa kalangitan, natatakpan ng manipis na ulap na dahan-dahang gumagalaw. Ang karaniwang maingay na barangay dahil sa mga kuliglig ay biglang naging tahimik, na tila nagpipigil ng hininga bago ang isang bagay na hindi maiiwasan. Hindi kalayuan sa outpost ng barangay, 2 pulis ang nakaupo sa ilalim ng puno ng langka. Ipinadala sila ng hepe ng pulisya para tingnan ang sitwasyon sa bahay ni Elena nang hindi gumagawa ng gulo. Isa sa kanila si Ben, isang binatang kilala sa pagiging tahimik ngunit masusi. Sa tabi niya ay si Marco, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may matatalim na mga mata. Sumilip si Ben mula sa likod ng puno. Madilim ang harap ng bahay. Tanging ang kusina ang may mahinang liwanag mula sa gasera. Nakikita mo ba iyon, Marco? Tumango si Marco habang matagal na nakatingin. Ito na ang ika-4 na araw, Ben, kailangan nating tiyakin na ligtas ang mga bata. Sa loob ng bahay na iyon, nakaupo si Elena malapit sa humihinang kalan. Dahan-dahang gumagalaw ang gasera dahil sa hangin na pumapasok sa siwang ng sahig. Lalong pumutla ang kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay lalong gumulo na parang hindi pa nasuklayan. Sa harap niya, nakatayo pa rin ang malaking kaldero sa parehong lugar, ngunit hindi na naglalabas ng singaw. Nakaupo si Jasmine hindi kalayuan sa kanyang ina. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Elena. Inay, bakit po hindi na lang tayo matulog? Mukha po kayong pagod na pagod. Matagal na tinitigan ni Elena ang kanyang anak, na tila tinitiyak na nasa tabi pa rin niya ang dalagita. Hindi pa ako pwedeng matulog ngayon, Jasmine. Hindi pa payapa ang mundo sa labas. Ang pangungusap na iyon ay nagpayuko kay Jasmine.
Hindi niya naintindihan kung bakit ganoon na lamang ang takot ng kanyang ina. Ngunit nararamdaman niyang gabi-gabi, lalong nagiging blanko ang tingin ng kanyang ina, na parang nakakakita ng isang bagay na hindi nakikita ng mga mata ng bata. Nakaupo si Leo na nakasandal sa isang haligi ng bahay, yakap ang kanyang mga tuhod habang nakatingin sa malaking kaldero. May maliit na pagbabago sa bata. Isang bagay na kahit si Elena ay hindi napansin. Madalas blanko ang kanyang tingin at nagsisimula siyang bumulong ng mahina, na tila nakikipag-usap sa isang taong wala doon. Ilang beses siyang tinawag ni Jasmine, ngunit mumiti lamang si Leo nang walang sagot. Sa labas ng bahay, lalong nagmasid sina Ben at Marco. Biglang humina ang liwanag sa kusina at pagkatapos ay muling lumakas. Hinaplos ni Marco ang kanyang baba. May hindi tama. Ang babaeng iyon ay hindi kailanman nagsasara ng pinto buong gabi. Ngayon, lahat ay nakakandado. Tumango si Ben. Kailangan nating bumalik para mag-report. Kung hahayaan natin, baka huli na ang lahat. Nang naghahanda na silang umalis, may narinig silang maliit na tunog mula sa loob ng bahay. Hindi ito tunog ng kaldero o kalan, kundi tunog na parang isang taong mahinang nagsasalita. Pinigilan ni Ben ang kanyang pag-alis. Marco, narinig mo ba iyon? Pinatalas ni Marco ang kanyang pandinig. Ang boses ng ina, parang isang taong pinapakalma ang sarili o nakikipag-usap sa iba. Sa loob ng bahay, isiniksik ni Elena ang kanyang alampay sa katawan. Mahina siyang nanginginig. Tiningnan siya ni Jasmine na may balisang mga mata. Inay, sino po ang kausap ninyo? Nagulat si Elena at pagkatapos ay pilit nang umiti. Wala, Jasmine. Nagdarasal lang si inay. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. Alam ni Jasmine na hindi nagdarasal ang kanyang ina. Narinig na niya ang kanyang ina na nagsasalita mag-isa mula pa noong 2 gabi na ang nakalipas, na parang sumasagot sa isang boses na wala doon. Biglang tumayo si Leo at lumapit kay Elena. Inay, nagsasalita si tatay mula sa kaldero. Ang mga salitang iyon ay nagpayelo sa hangin sa loob ng bahay. Agad na hinawakan ni Jasmine ang balikat ng kanyang kapatid. Huwag kang magsalita ng ganyan, Leo. Kaldero lang iyan. Ngunit dahan-dahang umiling si Leo. Hindi. Sabi ni tatay, nandito pa rin daw siya. Tinitigan niya ang kaldero na parang nakatingin sa isang tao. Tinakpan ni Elena ang kanyang bibig gamit ang 2 kamay. Lalong lumakas ang panginginig ng kanyang katawan. Isang mahinang boses ang lumabas mula sa kanyang mga labi. Hindi, tama na. Umalis ka na, umalis ka na. Napakababa ng boses na iyon, mas parang isang pakiusap sa isang bagay sa loob ng kanyang sariling isipan. Niyakap ni Jasmine ang kanyang ina, mahinang umiiyak. Inay, itigil mo na po. Natatakot po ako. Sa labas, hinawakan ni Ben ang braso ni Marco, imposibleng mag-report ng walang takot. Ngayon, sigurado na silang may napakalaking mali sa bahay na iyon. Sa wakas ay bumulong si Marco, bukas ng umaga, isasama natin ang kapitan. Hindi natin pwedeng hayaang magtagal ito. Tumango si Ben, tiningnan niya ang bahay na nag-iisa sa dilim ng gabi. Ang bahay na iyon ay parang nalulunod sa isang mundo na hindi na kayang abutin ng lohika. Lalong lumalim ang gabi, lalong lumakas ang hangin, at si Elena, na nakaupo at yakap ang kanyang 2 anak, ay lalong hindi na makilala kung alin ang totoo at alin ang binuo ng takot sa kanyang isipan. Sa labas ng bahay na iyon, naghahanda ang barangay Sinagtala na harapin ang isang bagay na hindi nila kailanman inakala. Kasasikat pa lamang ng araw sa barangay Sinagtala. Manipis pa ang hamog sa kalangitan at nakabitin pa ang mga patak nito sa dulo ng mga dahon ng kamote, na parang maliliit na perlas na bahagyang kumikinang. Nagsimula nang marinig ang tilaok ng mga manok mula sa malayo, sinusundan ng alinggaw ng maliit na batingaw sa outpost ng barangay. Ngunit may kakaiba ng umagang iyon. Lumabas ang mga residente mula sa kanilang mga bahay na may mababagal na hakbang at mga mukhang puno ng tanong. Sa bahay ng kapitan, nagtipon na ang ilang opisyal ng barangay. Tensyonado ang mukha ni Kapitan Gomez. Sa harap niya ay sina Ben at Marco na nagmasid kagabi. Nakatayo ang hepe ng pulisya, si Chief Morales, habang hawak ang isang maliit na notebook. Tiningnan niya ang 2 binata na may matatalim na mga mata, ngunit puno ng pag-unawa.
Pakikwento ulit mula sa simula kung ano ang inyong narinig at nakita. Lumunok si Ben bago sumagot. Nakita ko pong bukas ang ilaw sa kusina hanggang hating gabi. Lahat ng pinto ay nakasara. Ang mga anak niya ay mukhang maputla at si Elena ay parang nakikipag-usap sa isang bagay sa kanyang kusina. Tumango si Marco at nagdagdag, mahina ang boses niya, Chief, parang isang taong pinapakalma o sumasagot sa ibang boses. Pumikit sandali si Chief Morales. Hindi tayo pwedeng mang-akusa, pero may malakas na dahilan para inspeksyonin ang bahay, lalo na para sa kaligtasan ng mga bata. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang notebook. Pupunta tayo ngayong umaga. Huwag tayong maging marahas. Gusto lang nating tingnan ang sitwasyon. Pero kung mayroong anumang mapanganib, kailangan nating kumilos. Nagsimulang sumikat ang araw nang maglakad ang grupo ng mga pulis at opisyal ng barangay patungo sa bahay ni Elena. Mabagal ngunit regular ang kanilang mga hakbang. Sa likod nila, ilang residente ang sumusunod mula sa malayo. Walang nangahas na lumapit ng husto. Ngunit tila hinihila ng kuryosidad ang mga paa ng maraming tao patungo sa maliit na daanan na iyon. Sa loob ng bahay, gising na si Elena mula pa madaling araw. Nakaupo siya sa gitna ng silid, yakap ang kanyang mga tuhod, nakatingin sa malaking kaldero na ngayon ay malamig na. Ang mga anino ng nakaraan ay gumuguhit sa kanyang isipan. Ang malalakas na boses at karahasan na lagi niyang tinitiis, ang mga sigaw na dati ay bumabagabag sa kanyang mga gabi, ay tila muling nabuhay sa kanyang sariling isipan. Tiningnan siya ni Jasmine. Inay, magiging maayos po ba tayo? Umiti ng mapait si Elena. Ang ngiting iyon ay mas parang isang manipis na linya ng pagod. Babantayan ko kayo. Hindi ko hahayaang may anumang dumampi sa inyo. Nakaupo si Leo malapit sa pinto, pinagmamasdan ang siwang ng liwanag ng umaga. Mas tahimik siya kaysa karaniwan. Paminsan-minsan, lumilingon siya sa direksyon ng malaking kaldero na tila may hinihintay na lumabas mula rito. Hinawakan ni Jasmine ang balikat ng kanyang kapatid. Ngunit hindi tumigil sa panginginig ang kamay ng maliit na bata. May kumatok, isang tunog na hindi masyadong malakas, ngunit sapat para magulat si Elena. Hinawakan niya ang damit na nakatakip sa kanyang tuhod ng napakahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Elena, tawag ni Kapitan Gomez mula sa labas. Mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Naparito kami para tiyakin ang iyong kalagayan at ng mga bata. Walang mananakit sa iyo. Pumikit si Elena, mabilis ang kanyang paghinga na parang isang taong tumatakbo sa isang masamang panaginip. Niyakap siya ni Jasmine habang bumubulong, Inay, buksan mo na po ang pinto. Gusto nilang tumulong. Ngunit para kay Elena, ang boses sa labas ay hindi parang tulong. Nararamdaman niya ito bilang isang banta. Kukunin ng mundo sa labas ang kanyang mga anak, hahatulan siya, lalayuan siya. Tumayo siya ng pajuwang-giwang. Muling tumawag si Kapitan Gomez. Pakiusap, buksan mo ang pinto, Elena. Gusto lang naming tingnan ang sitwasyon. Wala nang iba. Ang pangalawang katok ay nagpatibok ng malakas sa dibdib ni Elena. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sumunod si Jasmine mula sa likod. Nakatayo si Leo sa isang sulok. Matigas ang kanyang katawan na parang isang maliit na estatwang naligaw. Nang bahagyang buksan ni Elena ang pinto, dumampi sa kanyang maputlang mukha ang liwanag ng umaga. Nanlaki ang mga mata ni Kapitan Gomez nang makita ang kalagayan ng ina. Magulo ang buhok, pagod ang mukha, at malayo ang tingin. Elena, ayos ka lang ba? Yumuko siya ng bahagya para maging mas mahina ang kanyang boses. Sinubukang ngumiti ni Elena, ngunit nanginginig lamang ang kanyang mga labi. Maayos lang ako, pagod lang, maraming iniisip. Dahan-dahang nagbigay ng senya si Chief Morales. Elena, gusto lang naming tingnan ang iyong kusina. Ilang residente ang nakaamoy ng kakaibang amoy mula pa noong ilang araw. Nag-aalala kaming hindi sapat ang kinakain ng iyong mga anak. Hindi kami naparito para manggulo, gusto lang naming tiyakin na malusog kayo. Ang pangungusap na iyon ay parang isang kidlat na tumama sa ulo ni Elena. Tiningnan niya ang kusina sa likod niya. Ang malaking kaldero ay tila nakatingin pabalik. Isinara ni Elena ang pinto ng bahagya. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Hindi kailangang tingnan ang kusina.
Maayos lang ang kusina, huwag ninyong buksan ang anumang bagay doon. Nagkatinginan sina Ben at Marco. Ang pagtangging iyon ay lalong nagpatibay sa kanilang hinala. Sinubukang lumapit ni Kapitan Gomez. Elena, pakiusap para ito sa kaligtasan ng mga bata. Mga bata. Ang salitang iyon ay tumusok sa puso ni Elena ng mas malalim kaysa sa anumang kutsilyo. Tila umiikot ang mundo. Pakiramdam niya ay mawawala sa kanya ang lahat. Hinawakan ni Jasmine ang kamay ng kanyang ina. Inay, pakiusap, huwag mo silang takutin. Buksan mo na lang po. Walang mananakit sa atin. Matagal na tinitigan ni Elena ang kanyang anak. At sa tingin na iyon, lalong lumalim ang kanyang takot. Lalong pumutla si Jasmine. Lalong tumahimik si Leo. Para sa kanya, ang dalawang anak na iyon ang dahilan para magtiis, ngunit sila rin ang dahilan kung bakit pakiramdam niya ay gustong agawin ng buong barangay ang mga ito. Nang subukang pigilan ng mga pulis ang pinto, sumigaw si Elena. Mahina at basag ang kanyang boses, ngunit puno ng takot. Huwag, pakiusap, huwag kayong pumasok. Ito ang bahay ko, ito ang lugar ko para protektahan sila. Humagulgol si Jasmine. Yumuko si Leo at tinakpan ang kanyang mga tainga. Huminga ng malalim si Kapitan Gomez. Alam niyang kailangang buksan ang pintong iyon, ngunit alam din niyang ang babae sa harap niya ay malapit ng gumuho dahil sa mga aninong siya mismo ang lumikha. Ang bahay na iyon ay naghihiwalay ngayon sa dalawang mundo. Ang mundo sa labas na dumating para tiyakin ang kaligtasan at ang mundo ni Elena na puno ng takot na parang isang hamog na hindi niya maalis. Dahan-dahang naging tanghali ang umaga. Ang araw na dapat sana ay nagdadala ng init ay tila walang lasa nang tumagos ang liwanag sa mga siwang ng bahay ni Elena. Lumapot ang tensyon sa hangin na tila kahit ang hangin ay nag-aatubiling dumaan sa maliit na bakuran. Nakatayo pa rin sina Kapitan Gomez at ang mga pulis sa harap ng pinto. Sa likod nila, nagkukumpulan ang mga residente, tahimik, nangangahas lamang tumingin mula sa malayo. Ang tunog ng mga sisiw sa likod bahay ay mas malinaw kaysa sa paghinga ng mga taong nagpipigil ng kaba. Nakatayo si Elena sa may pintuan, nanginginig ang katawan. Hawak ni Jasmine ang dulo ng damit ng kanyang ina habang nagpipigil ng iyak. Samantala, nakatayo si Leo, yakap ang sarili. Blanko ang mga mata ng bata na parang nawalan na ng direksyon. Lumapit si Chief Morales at nagsalita ng napakabait. Elena, pakiusap, payagan mo kaming pumasok. Hindi kami gustong gumawa ng problema. Gusto lang naming tingnan kung ligtas ang iyong mga anak at sapat ang kanilang kinakain. Iyon lang. Umiling si Elena. Nanginginig ang kanyang mga labi ng walang tunog. Hindi. Hindi pwedeng tingnan ang kusina, hindi pwedeng buksan. Hindi ninyo naiintindihan. Para ito sa kanila. Hinawakan ni Jasmine ang kamay ng kanyang ina. Inay, natatakot po ako. Hayaan mo na lang po silang tingnan. Ayos lang po. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa dibdib ni Elena. Lumingon ang ina at tinitigan ang kanyang anak na may mga matang puno na ng luha. Patawarin mo si Inay, Jasmine. Gusto ko lang kayong protektahan, kayong dalawa. Nang sandaling manghina si Elena, dahan-dahang iniabot ni Kapitan Gomez ang kanyang kamay. Elena, walang gustong agawin ang iyong mga anak. Gusto lang naming tumulong. Sa sandaling iyon, ang bahagyang nakasarang pinto ay dahan-dahang itinulak ng mga pulis. Hindi sa pilitan, ngunit maingat. Nagulat si Elena. Sinubukan niyang pigilan, ngunit naubos na ang kanyang lakas dahil sa maraming gabing walang tulog. Sa wakas ay bumukas ng buo ang pinto. Pumasok ang mga pulis. Mahinang umiyak si Jasmine. Yumuko si Leo nang walang sinasabi. Napaluhod si Elena. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Nang pumasok sila sa kusina, biglang nagbago ang hangin. Isang amoy na hindi kakaiba, ngunit kakaiba at matapang ang bumalot sa silid. Ang malaking kaldero sa ibabaw ng kalan ay mukhang marumi, hindi na naglalabas ng singaw, ngunit malinaw pa rin ang mga bakas ng pinakuloang bagay sa gilid ng kaldero. Dahan-dahang tinakpan ni Chief Morales ang kanyang ilong. Tiningnan niya si Kapitan Gomez na may mga matang puno ng kalungkutan. Naglakas loob si Ben na lumapit. Nang buksan niya ang takip ng kaldero gamit ang nanginginig na kamay, natahimik ang lahat sa silid.
Walang sumigaw, walang nagsalita, tanging isang mahabang katahimikan na nagpanginig sa puso. Ang nakita sa loob ng kaldero ay hindi lamang tira-tirang pagkain. May mga buto na hindi kakaiba ang hugis. May maliliit na piraso na hindi dapat naroroon sa lutuin ng isang ina. Napaluhod si Elena. Wala akong pagpipilian. Basag ang kanyang boses na parang isang tuyong sanga na natapakan. Hindi ko na kayang dalhin ang lahat ng iyon. Niyakap niya ang kanyang ulo. Ang kanyang boses ay naging isang daing. Gusto ko lang silang protektahan. Gusto ko lang silang maligtas. Yumuko si Kapitan Gomez, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang nakakasakal na kalungkutan. Hindi niya kailanman inakala na ang isang mabait na babae ay malulubog ng ganoon kalalim sa takot at kawalan ng pag-asa. Nagbigay ng senya si Chief Morales sa ibang pulis na ilabas ang mga bata mula sa silid. Tumakbo si Jasmine at niyakap ang kanyang ina bago kargahin ni Aling Letty na sinusubukang pakalmahin siya. Tahimik lamang si Leo. Matagal niyang tinitigan ang kanyang ina. Ang blankong tingin na iyon ay nagpatindig ng balahibo sa sinuman, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang sugat na napakalalim para sa isang maliit na bata. Nang inspeksyonin ng mga pulis ang bahay, lalong naging malinaw na ang kalagayan ni Elena ay hindi lamang pinanghina ng takot, kundi pati na rin ng isang bigat sa kalooban na naipon sa loob ng maraming taon. Ang sugat na kanyang itinago mag-isa ay sa wakas ay naging isang sakuna na hindi niya makontrol. Dinala si Elena sa istasyon ng pulis, hindi bilang isang kriminal, kundi bilang isang ina na nalunod sa bigat ng buhay na hindi natulungan. Hindi na mabangis ang kanyang mga mata, sa halip ay mukhang sumuko na. Tila sa wakas ay natapos na ang kanyang pagtakbo mula sa isang bagay na laging bumabagabag sa kanya. Pansamantalang ipinagkatiwala sina Jasmine at Leo sa isang malapit na kamag-anak na handang mag-alaga sa kanila. Tiningnan ng mga residente ang dalawang bata na may awa, hindi pandidiri. Alam nilang ang mga bata ay biktima ng isang bilog ng pagdurusa na hindi kailanman nakikita mula sa labas. Sa maliit na opisina sa istasyon, nakaupo si Elena na nakayuko. Umupo si Kapitan Gomez sa tabi niya, matyagang naghihintay. Hindi siya nagsalita, hindi humatol, hindi nagtanong, tanging katahimikan ang kasama nila hanggang sa wakas ay mahinang nagsalita si Elena, kasalanan ko ang lahat ng ito, pero hindi ko alam kung paano. Ang mundo ay parang napakaliit. Gusto ko lang silang mabuhay. Dahan-dahang tinapik ni Kapitan Gomez ang kanyang likod. Elena, ang pinakamahalaga ngayon ay ang paggaling ng mga bata. Kailangan kanila para gumaling at kailangan mo rin ang tulong. Hindi ito ang katapusan ng iyong buhay. Dumaloy ang mga luha ni Elena nang walang tunog. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya ito pinigilan. Muling naging payapa ang barangay Sinagtala. Ilang araw pagkatapos, nagsimulang bumalik sa trabaho ang mga residente. Ngunit ang kwento ni Elena ay naging isang malaking aral para sa lahat. Napagtanto ng mga residente na ang sugat sa kaluluwa ay hindi laging nakikita mula sa labas. Ang isang babaeng mukhang matatag ay maaaring mag-ingat ng isang bagyo sa kanyang puso. Ang isang inang mukhang matyaga ay maaaring magdala ng isang pasanin na hindi kayang isipin ng sinuman. Sa outpost ng barangay, ilang matatandang lalaki ang huminga ng malalim ng alalahanin ang pangyayari. Huwag nating hayaang dalhin ng isang kapitbahay ang kanyang pasanin mag-isa. Minsan, ang simpleng pagtatanong kung kumusta na ay maaaring makasalba ng buhay. Sa bahay ng pamilyang kumukop kina Jasmine at Leo, nagsimulang marinig muli ang maliliit na tawanan. Kahit na marupok pa, dahan-dahang natututo ang dalawang bata na tanggapin ang bagong mundo. Sumailalim si Elena sa espesyal na paggamot sa isang pasilidad sa syudad. Kahit na mahaba ang kanyang tatahakin, nagsimula siyang matutong patawarin ang kanyang sarili. Nagsimula siyang matuto na ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang pagdadala ng lahat mag-isa. Na ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng katapangan. At para sa sinumang makakarinig ng kwentong ito, lalo na sa mga may edad na, may isang aral na pinakamahalaga. Ang buhay ay madalas mag-iwan ng mga sugat. May mga araw na pakiramdam natin ay napakabigat ng mundo at naglalakad tayong walang kasama. Ngunit ang tao ay hindi nilikha para dalhin ang lahat mag-isa. Magsalita ka. Ang pagbubukas ng sarili ay hindi isang kahihiyan. Ang pag-amin sa kahinaan ay hindi isang pagkatalo.
Minsan, ang kaligtasan ay nagmumula sa isang kamay na dumadampi sa ating balikat at nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, mangyaring mag-iwan ng komento tungkol sa aral sa buhay na iyong naramdaman. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe upang patuloy kaming makapaghatid ng mga kwentong tumatagos sa puso. Naway magdala ng pagninilay ang kwentong ito sa sinumang makakarinig nito. Naway ingatan ng Diyos ang bawat pamilya saan man sila naroroon.